Tatay, ako ito, tumatawag sa'yo. Ito na ang huli kong tawag. Mamamatay na ako. Ano na naman ang pakulo mo? Alam mo namang ang kapatid mo ay natanggap ang admission notice niya ngayong araw. Sinasadya mo lang para mapansin ka namin. Tatay, anak mo rin ako. Tumahimik ka. Kung gusto mong mamatay, di gawin mo na. Mayroon na kaming si Chen Chen. Sapat na sa amin ang isang anak. Matagal ko nang sinabi sa'yo. Kahit tumawag ka pa ngayon, wala pa ring magmamalasakit sa'yo. Kahit ikaw pa ang tunay na anak ng pamilya Lu. Ano naman? Ngayon, ikaw ang kahihiyan ng pamilya Lu. Kahit mamatay ka pa sa labas. Sina mama at papa. Hindi ka man lang lilingunin. Tatlong taon ang nakalipas. Natagpuan ko ang aking tunay na pamilya. Ginawa ko ang lahat para mapasaya sila. Ngunit ang kapalit ay ang pagkamuhi ng aking mga magulang at ang malamig na pagtrato ng ate ko dahil sa pagkonsinti nila. Paulit-ulit akong sinaktan ni Lu Chen. Ako ang sumalo ng kasalanan niya hanggang sa mapatalsik ako sa paaralan at tuluyang masira ang kinabukasan ko. Lu Fan, magpahinga ka na ng payapa at mamatay ka na sa lugar na ito. Tutal sa mundong ito, wala namang kahit sino na nagmamalasakit sa'yo. Hindi ako papayag. Bakit ang pamilya Lu, pagkatapos akong saktan, ay maaari pa akong itapon na parang basura? Simula ngayon, ako si Lu Fan. Ang mga taong nanakit sa'yo, pababayaran ko sila ng kapalit. Chen Chen, binabati kita sa pagtanggap sa'yo ng Bicheng University. Inihanda ni Papa para sa'yo isang ingranding handaan para sa pagpasok mo sa universidad. Pagdating ng araw na iyon, lahat ng kilalang personalidad sa North City ay magtitipon sa ating pamilya Lu para ipagdiwang ka. Salamat, ate. Kung nandito lang sana si kuya, gusto ko talagang ang saya na ito ay may bahagi rin sa kanya. Ginawa niya ang ganoong bagay na nakapagpahiya sa inyo at sumira sa dangal ng pamilya Lu. May gana pa siyang umalis ng bahay. At saka, narinig ko pa siya kanina na may kausap sa telepono si President Lu. Sinabi pa niyang malapit na raw siyang mamatay. Sa tingin ko, mas mabuti pang mamatay na lang siya sa labas. Kaya pala, kanina pa ako tumatawag sa kanya. Pero hindi ko siya makontak. Susubukan ko siyang tawagan ulit. Buhay ka pa pala. Buhay ka pa pala. Kapatid. Hindi ba ako ngayon, maayos at walang problema, na nakatayo sa harap niyo? Mali ang nasabi ko, kuya. Ang gusto kong sabihin ay mabuti na lang at ayos ka. Napakalaking ginhawa yon. Lu Fan, si Chen Chen kasi, nag-aalala lang din sa'yo. Huwag kang gumawa ng issue kung wala naman. Ano na nangyari sa mga mata mo? Kinakausap kita, naririnig mo. Ate mo ako. Anong klaseng tingin yan? Ako. Ate yan, bakit mo pa siya pinapatulan? Hindi mo ba nakikita? Nabasang-basa si Fanfan. Halika, Fanfan, punasan kita. Nako, ano ba to? Ano bang nangyari? Kinan, pagkatapos dumating ni Lu Fan sa pamilya Lu, siya lang ang naging nag-iisa niyang kaibigan. Anak sa labas. Lumayo ka, wala akong ginawa. Hindi ako ganoon, may gana ka pang magpalusot. Dumating na ang guro. Umalis na tayo. Tumayo ka. Huwag ka nang umiyak. Ako ang magiging kaibigan mo. Mula ngayon, poprotektahan kita. Ang
ang taong kusang nagsabi na gusto niyang maging kaibigan si Lufan. Pero nang si Lufan ay maling pinaratangan, siya pa ang tumayong saksi para sa salarin at nagbigay ng maling testimonya. Kaya walang nagawa si Lufan kundi manahimik at napilitang mag-drop out ng may dalang sama ng loob. Principal, hindi ako ang nagtulak sa kanya. Si Lucien ang may kagagawa nito. Inan, nandoon ka noon sa pinangyarihan. Pwede kang tumestigo para sa akin. Hindi ba? Estudyanteng Ki, sabihin mo lang ang totoo. Kapag nakumpirmang may nanakit, agad siyang papatalsikin ng paaralan. Nakita ko mismo. Si Lufan mismo, ang nanakit kay Jiang Nuo. Simula ngayon, pinapatalsik ng paaralan si Lufan, at tuluyang inaalis ang kanyang student status. Dahil sa pagtestigo niya para kay Lucien, nakadikit si Kinansa, makapangyarihang pamilya Lu. At biglang sumikat bilang bagong bituin sa mundo ng negosyo. Fan, kung sa pamilya Lu, hindi ka na makatiis, lumapit ka sa akin. Hanggat may lugar ako sa mundong ito, may lugar ka rin sa tabi ko. Kinan, ang mga traidor ay tiyak na paparusahan ng langit. May lakas ka bang manumpa? Ako, syempre, nangangahas akong manumpa. Sumusumpa ako, kapag ipinagkanulo ko si Lufan, tamaan nawa ako ng kidlat at mamatay. Ang salita ay nagiging batas. Noong sandaling ipinagkanulo mo si Lufan, mula noon, nagsimula na ang parusa ng langit. Xiao Fan, alam kong may sama ka pa rin ng loob sa akin. Noong tumestigo ako noon, pero ginawa ko iyon para sa ikabubuti mo. Hindi ko kayang panoorin kang magkamali ng magkamali. Para lang din iyon sa ikabubuti mo. Ako. Kinan, anong nangyayari sa'yo? Butler. Ginoong binata, bilis, dalhin agad siya sa ospital. Tumigil ka. Lufan, matagal ka nang nakabalik pero hindi mo man lang hinami si nanay at tatay. Nasaan na ang mga asal mo? Asal? Noong sinasaktan si Lufan. Nasaan kayo, nanay at tatay? Iniwan ka namin noon sa ampunan, sa loob ng 15 taon. Pero 3 taon na ang nakalipas. Ibinalik ka na namin sa bahay. Pwede bang tigilan mo na ang pagdadramang tungkol sa nakaraan? Alam mo ba, na dahil sa isyu ng pagpapatalsik mo sa paaralan, abala-abala si nanay at tatay sa pag-aasikaso. Ibig mong sabihin, kailangan kong lumuhod at magpasalamat sa kanila. Ikaw, anong nangyayari? Bakit pakiramdam ko si Lufan ay iba na kaysa dati? Sige na, ayoko nang makipagtalo sa'yo. Magpalit ka ng malinis na damit pagkatapos ng handaan para sa pagpasok ni Chen sa kolehiyo. Kakausapin kita at sisingilin. Handaan para sa pagpasok sa kolehiyo. Wasak ang kinabukasan ng biktima. At namatay ng may dalang hinanakit. Samantalang ang salarin ay nakatakas ng walang kaparusahan. At magdiriwang pa ng bongga. Lucien, akala mo mula ngayon, lalakad ka na sa maliwanag at tuwid na landas. Hindi mo alam ang handaang ito. Ang magiging simula ng pagbagsak mo sa impyerno. Ngayon ang napakasayang araw ng pamilya Lu. Nga. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa handaan para sa pagpasok sa kolehiyo ng aking anak na si Lucien. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa panganay na anak ng pamilya Lu, na napakahusay daw. Kailan siya lalabas? President Lu, ipakilala mo naman siya sa amin. Sandali na lang. Sino ang taong iyon para siyang pupunta sa libing? Walang nakakaalam na patay na si Lufan. Kaya ako na mismo ang magluluksa para sa sarili ko. Lufan, ano ang ginagawa mo? Sino ang nagsabi sa'yo na pumunta rito? Hindi ba ako pwedeng pumunta? Hindi ito lugar para magkalat ka. Umuwi ka. Tatay. Nanay. Sabihin nyo nga, ako bang si Lufan ay karapat-dapat na dumalo sa handang ito? Malinaw na si Lufan ang tunay na tagapagmana, pero walang nakakaalam sa labas. Habang si Lucien, ang peking tagapagmana, ay nagmamayabang sa publiko at tinatamasa ang mga bagay na dapat sana ipag. Kay Lufan, ang handaan at ang magandang kinabukasan. Gustong itago ng pamilya Lu ang pagtira ni Lufan, pero hindi ako papayag.
President Lu, may itinatago ka pa lang, ganyan kalaking anak. Pero, bakit ganyan ang suot niya? Sa pagdalo sa handaan? Lu Fan, kung gusto mong dumalo sa handaan, dumalo ka. Pero bakit ganyan ang suot mo? Bumalik ka at magpalit ng formal na damit. Wala akong formal na damit. Kung wala kang gown, bumili ka. Wala akong pera. 3 taon ka na sa pamilya Lu. Buwan-buwan, inuutusan ko ang mayordomo na maglipat ng 300,000 sa card mo. 3 taon iyon. Aabot iyon ng 1-0, 8 milyon, mahigit 10 milyon. Hindi pa ba sapat iyon para makabili ka ng gown? 3 taon na ako sa pamilya Lu. Ni 1 sentimo wala akong nakita. Ano sa tingin mo, mayordomo? Ano sa tingin mo, mayordomo? Panganay na Ginoo, nagbibiro po kayo. Sinunod ko lang ang utos ng dalagang Lu, na magpadala sa inyo ng pera buwan-buwan. Hindi ko po iyon kailanman pinabayaan. Lu Fan, may papaliwanag ka pa ba? Gumagawa ka ng eksena rito ngayon, dahil lang gusto mong makahingi ng pera. CJ, simula ngayon, buwan-buwan, mayordomo, dagdagan mo pa ng 100,000 ang ipinapadala sa kanya. Gawin mong 400,000. Tama na iyan. Kapag nag-eskandalo ka pa, lalo ka lang mapapahiya. Sinabi ko na. Ni 1 sentimo mula sa pamilya Lu, wala akong natanggap. Ibig mong sabihin, nagsisinungaling ang mayordomo. Malinaw naman. CJ, Lu Fan, labis mo akong binigo. Mga Ginoo at Ginang, sinasabi ni Lu Fan na pinagbintangan siya ni Mayordomo Wang. Naniniwala ba kayo? Ano bang nangyayari kay Lu Fan? Ilang dekada nang naglilingkod si Mayordomo Wang sa pamilya Lu. Lubos ang kanyang katapatan sa kanila. Paano siya magsisinungaling? Sa tingin ko, si Yaong Master Lu ang nagsisinungaling. Ginagamit lang niya ang okasyong ito para makahingi ng mas malaking pera. Lu Fan, hindi ka pa ba nahihiya? Bumalik ka na agad sa silid mo. Magmuni-muni ka roon. Butler Wang, sabihin mo, nagsisinungaling ka ba o hindi? Young Master Lu Fan, 20 taon na akong nagsisilbi sa pamilya Lu. Hindi ako kailanman nagsisinungaling, Butler. Ang mga naninirang puri at nananakit ng kapwa, pagkamatay ay mapupunta sa impyernong pinuputulan ng dila. Young Master Lu Fan, kahit bantaan pa niyo ako, hindi ako magsasalita ng kasinungalingan. Butler, ano nang nangyayari sa'yo? Lumuhod ka. Ang sabi ko, ang pamilya Lu ni hindi nagbigay ng kahit 1 sentimo kay Young Master Lu Fan. Ano nang sinabi mo? Butler, ano nang pinagsasasabi mong kalokohan? Hindi ba't buwan-buwan kitang inuutusan na magpadala ng pera kay Lu Fan? Eldest Miss, hindi po ba ninyo alam? Sinabi po ni Madam na nakabalik na si Young Master Lu Fan at hindi ito alam ni Young Master Lu Chen at tiyak na masasaktan siya ng gusto. Kaya si Madam na ang nagpasya na ilipat ang pera kay Young Master Lu Chen bilang kabayaran. Miss Lu, narinig niyo po, hindi ba? Ma, bakit mo ginawa ito? Fan, gusto lang ni Mama na hindi masaktan si Chen Chen, kaya medyo mas pinaboran ko lang siya. Kapatid mo siya, huwag mo na sanang palakihin pa ang isyong ito, maaari ba? Bilang kuya, dapat marunong kang umunawa at magparaya. Pinaboran. Pagpaparaya. Gusto mong magparaya ako? Pero naisip mo ba na ang labis mong pagpapabor ay maaaring ikapahamak ng sarili mong anak? Tama na. Kahit pa may hinanakit ka. Hindi mo ba pwedeng sabihin ng pribado, bakit kailangan mo talagang gawin ito sa handaan para sa pagpasok ng kapatid mo sa mas mataas na paaralan at magdulot ng napakalaking eskandalo? Ano ba talaga ang balak mo? Fan, ganoon ka ba kainggit kay Chen Chen? Kailangan mo pa bang sirain ang handaan niya para sa pagpasok sa universidad? Ang lahat ng ito ay may isang kondisyon, na si Lu Chen ay tunay ngang kapatid ko. Lu Fan, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Mga Ginoo at Ginang, hayaan niyong ipakilala ko siya. Si Lu Chen, ang taong ito na labis na pinapaboran ni Lu, at ni Ginang Lu, ay ang peking binatang amo na umagaw sa lugar ng iba. Fan, patawad. Nadala lang ako ng galit kaya kita nasaktan. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Ngayon ka humihingi ng tawad. Huli na ang lahat. Ang 18 taong gulang na si Lu Fan, ay pinatay mo mismo. Ginang Lu. Namatay si Lu Fan noong araw na yon, ang araw na ikaw mismo ang nagtulak sa kanya sa impyerno. Ma, bakit ka na parito? Fan,
May hihilingin sana ako sa'yo. Pwede mo bang... Ano yon? Gusto mong akuin ko ang kasalanan para kay Lucien? Bakit ako? Siya ang nagkamali, hindi ako. Fan. Kilala ng lahat si Chen, ang panganay na anak ng pamilya Lu. Kapag nabalitang sangkot siya sa sinadyang pananakit, ano na ang mangyayari sa kinabukasan niya? Iba naman ang sitwasyon mo. Wala namang nakakakilala sa'yo. Akuin mo na lang ito para sa kapatid mo. Ipapadala kita sa abroad. Maayos ko ang lahat, ha? Ayoko. Nakikiusap ako sa'yo, anak. Fan, patawad. Kasalanan ko ang lahat. Noong huling umiyak ang ginang Lu, pinakiusapan din niya akong akuin ang kasalanan. Ngayon, para saan na naman? Buhay ko na ba ang kapalit ngayon? Tama na, Lufan. Ikaw ang nagtulak kay Jayang Noo pababa ng hagdan. Huwag mong sabihin gusto mo pa rin. Ipinapasa mo ba ang sisi kay Chen? Binibining Lu. Marahil hindi mo pa alam, noong itinulak ni Lucien si Jiang Noo pababa ng hagdan, ang ina mong tila mabait at mapagmahal sa harap mo, ginamit ang kanyang pagpapanggap na mahina at ang kanyang mga luha para gipitin ang sarili niyang anak sa dugo at ipasalo rito ang kasalanan ng ampon. Ano ang sinasabi mo? Lufan, tumigil ka sa paninira kay nanay at kay Chen dito. Inamin naming napabayaan ka namin noon. Pero wala ka ba talagang kasalanan? Galit ka kay Chen dahil inagaw niya ang pwesto mo. Kaya gagawin mo ang lahat para sirain ang pangalan niya. Yan. Huwag mong sabihin ganyan si Fan. Ma, ipinagtatanggol mo pa rin siya. Sige na, tama na ang pagtatalo. Fan. Alam ni Papa na marami kang tiniis noon. Kung maulit man ang ganito, sabihin mo agad sa akin, at ipagtatanggol kita. Tigilan mo na ang pagpapanggap na mabuting ama. Alam mo ba kung anong klaseng buhay ang dinanas ko sa pamilya Lu? Talaga bang wala kang alam? Lufan, naglalakas loob kang magpasikat sa handaan ng pagpasok ko sa universidad, at agawin ang atensyon. Maghintay ka at palalayasin ka. Kuya, salamat sa pagdalo sa handaan ko. Bitawan mo ako. Chen. Nanay, tatay. Sobrang sakit ng binti ko. Nanay, tatay. Huwag ninyo pong sisihin si kuya. Chen, ayos ka lang ba? Sabihin mo sa amin, si Lufan ba ang nagtulak sa'yo? Hindi. Huwag mong sisihin si kuya. Nadulas lang ako at aksidenteng natumba. Lufan, paano ako nagkaroon ng kapatid na kasing sama mo? Humingi ka ng tawad kay Chen. Lucien, sigurado ka bang gusto mong mag-sorry ako sa'yo? Baka hindi mo kayanin ang kapalit nito. Hindi mo ito kakayanin. Kung ayaw ni kuya, hindi ko siya pipilitin. Mag-sorry ka na kay Chen. Bali ang binti ko. Chen. Ikaw ang may gawa, hindi ba? Ikaw ang dahilan kung bakit hindi na makatayo ang binti ko. Masarap ba sa pakiramdam ang mabalian ng binti? Hindi maganda, di ba? Ang pakiramdam ng mabalian ng binti, hindi maganda, tama? Ikaw ang naglagay ng talim sa sapatos ko, kaya ako nadapa at nabali ang binti ko. Sasabihin ko ito sa lahat. At ang binti mo, ikaw mismo ang nadapa. Sino ang maniniwala sa'yo? Naghihiganti ka. Alam kong galit sa akin si kuya, pero hindi ko inakalang aabot siya sa ganito kalupit. Talagang binali niya ang isa kong binti. Chen, makakatayo ka pa ba? Ma, parang hindi na ako makatayo. Lufan, paano mo nagawang maging ganito kalupit? Sinaktan mo ang binti ng kapatid mo. Paano kung magkaroon siya ng pamatagalang epekto? Ano na ang mangyayari sa kanya? Lufan, sinadya mong manakit. Ipapasa kita sa mga otoridad. Sige, gawin mo. Magpakulong ka at doon ka magmuni-muni. Ang binti ko. Sobrang sakit. Young Master Lucien, ipakita mo agad sa lahat kung gaano kalala ang sugat mo na pagdating sa korte, magpapatotoo kami para sa iyo. Tama, Lucien. Ipakita mo sa lahat. Lufan, hinahanap mo ang sarili mong kapahamakan. Lufan, hinahanap mo ang sarili mong kapahamakan.
Anong nangyayari? Ako. Bakit biglang nawala ang sakit? Chen, ang mga binti mo, ano nang pinapanggap mo? Kanina ko pa gustong sabihin, bahagya ka lang hinawakan ni Lufan. Isang saglit na dampi lang, pero kung makadaing ka, para kang nabalian ng binti. Sa tingin ko, wala ka namang sugat. Nagsisinungaling ka. Hindi ako nagsisinungaling. Chen, bakit ka magsisinungaling? Talaga, hindi ako nagsisinungaling. Fan, ate ang nagkamali sa'yo. Miss Lu, di ba tatawag tayo ng mga otoridad? CJ, gusto kong makita. Kung si Lu Chen ang dadakpin, o ako. Huwag kang tumawag. Fan, makinig ka kay mama, pamilya tayo. Hindi ba? Bakit kailangan pang umabot? Sa ganitong gulo, hindi ba mas mabuti ang maayos na usapan? Hindi. Sa likod ng bawat mukhang pagkakasundo, ako ang laging tahimik na umaatras. Tinitiis ko pa ang mga panlalait nyo. Sinasabi niyong hindi ako karapat-dapat, maging panganay na anak ng pamilya Lu. Sasabihin ko sa inyo, hindi si Lufan ang hindi karapat-dapat sa pamilya Lu, kundi ang pamilya Lu ang hindi karapat-dapat sa kanya. Simula ngayon, ako, si Lufan, at ang pamilya Lu, ay wala nang anumang ugnayan. Magpatuloy kayo, hindi na ako sasama. Fan. Ayos lang, nandito na ako. Ang anak ko kasi, medyo mahilig lang magpasaway at mag-inarte. Lahat kayo magpatuloy lang, tuloy lang. Lufan, pinahiya mo ako ngayon, sa harap ng napakaraming tao. Mas mabuti pang, huwag ka nang bumalik sa pamilya Lu, kung hindi kita palalagpasin. Hindi ko inakala na si Lufan sa pamilya Lu ay dumanas ng napakaraming paghihirap. Nagkamali ako ng paghusga kay Lufan. Fan. Lufan, tumigil ka. Panganay na Ginoo. Sinabi kong tumigil ka. Narinig mo ba? Bitawan mo ako. Panganay na Ginoo, ano po ang ginagawa ninyo? Ang sampal na ito. Sapat na ba? Nailabas mo na ang galit mo. Umuwi ka na sa akin. Hindi pa sapat. Para kay Lufan. Malayong hindi pa sapat. Lufan, hindi ka pa ba tapos? Hindi pa ba sapat ang eskandalong ginawa mo sa handaan? Ngayon, gusto mo pang umalis ng bahay. Sinasadya mo bang sirain ang reputasyon ng pamilya Lu sa Bitche? Hindi ba? Kung talagang pinapahalagahan ng pamilya Lu ang kanilang reputasyon, hindi nila hahayaang ang isang peking tagapagmana ang umagaw sa pwesto ng tunay. Lufan, huwag kang sumobra. Pinapauwi kita dahil baka mapahamak ka at masaktan. Huwag mong baliwalain ang mabuting intensyon ko. Sa kabaligtaran, lahat ng sugat at paghihirap ni Lufan ay nagmula mismo sa pamilya Lu. Aray. Binibining panganay. Bumangon po kayo. Naku, Masyado nang malubha ang mga sugat ng katawan na ito. Hindi na ito kakayanin pa. naku, panganay na Ginoo. Anong nangyari sa inyo? Halika, tutulungan ko kayong tumayo. Nailin, huwag mo siyang tulungan. Hindi ba kaya mong tumayo mag-isa? Bakit ka nagpapanggap na kawawa? Aray, panganay na Ginoo. Ano ang balak ninyong gawin? May sinaktan kang taong hindi mo dapat galawin. May nag-utos sa amin. Naturuan ka ng leksyon. Mahina pa rin ang katawan na ito. Aray, panganay na Ginoo. Anong nangyari sa inyo? Dalagang amo, bilis, tingnan ninyo siya. Bakit siya nagsusuka ng dugo? Kaninang nasa handaan pa. Ayos na ayos siya. Nailin, nasaan ang silid ni Lufan? Doon po, dalagang amo, sumama ka sa akin. Sige po. Dito pala nakatira si Fan. Paano ba magtrabaho ang butler na ito? Si Fan ang panganay na anak ng pamilya Lu. Paano siya titira sa ganitong klaseng lugar? Panganay na anak ng pamilya Lu. Hindi ba ikaw ang may sabi na dito ako tumira mula noon? Nakalimutan mo na ba? Kailan ko ba sinabi iyon? Gusto kong tumira sa ikatlong palapag para mas malapit sa iyo. Hindi pwede sa ikatlong palapag. Doon kami nakatira ni Chen. Kung ganoon, sa ikalawang palapag na lang, para mas malapit kina mama at papa. Matanda na sina mama at papa, at magaan ang tulog nila. Guguluhin mo pa ba sila?
Kung ganoon, sa attic na lang ako. Ginawa ng studio ni Chen Chen ang attic. Butler, Dalagang amo. may iba pa bang kwarto sa unang palapat? May isang storage room pa sa unang palapat. Pero wala pang laman yon. CJ, kung ganon ang storage room, linisin ninyo. Doon na patirahin si Lufan. Kaya sa loob ng 3 taon na ito, dito ka talaga nakatira? Ano pa ba ang magagawa ko? Fan. Fan. Binibining eldest, ang kondisyon ng storage room na ito ay napakasama. Maglinis na lang po kaya tayo ng isa na maayos at malinis na kwarto. Para sa panganay na binata, hindi. Nailin, dalhin mo si Fan sa kwarto ko. Tatawagan ko ang family doctor. Ngayon din. Halika, panganay na Ginoo. Zhang, pumunta ka agad sa bahay ng mga Lu. May sakit ang kapatid ko. Si Young Master Luchen ba? Ano ang nangyari? Hindi lang si Luchen, ang kapatid ko. Tigilan mo ang tanong at pumunta ka na agad. Binibining eldest, ipapagamot mo ba sa akin ang isang patay? Anong pinagsasabi mo? Maayos ang kapatid ko. Kung ganoon, baka, may sira ang gamit kong instrumento. Young Master Lu, ano ang mga sintomas niya? Bigla na lang siyang nagsuka ng dugo. Binibining eldest, ang katawan ng tao ay may sariling mekanismo ng depensa. Karaniwan, hindi basta-basta nagsusuka ng dugo. Maliban kung ano, hintayin niyo munang matapos ko ang pagsusuri, bago ako magbigay ng konklusyon. Binibining eldest, tumalikod ka muna. Kahit gaano pa kalala ang mga peklat na ito, panlabas lang ang mga sugat, hindi ito magdudulot ng pagdurugo sa loob. Ito ay... Zhang, malubha ba ang mga sugat ni Fan? Hello, 110 ba ito? Pinapatingnan kita ng pasyente, hindi ang iba. Bakit ka tumawag ng pulis? Miss, ang tiyan ni Young Master Lu ay nakaranas na ng matinding tama noon. Alam mo ba, ano? Malnourished si Young Master Lu at malubha ang kanyang panlabas na mga sugat. Sa makabagong lipunan, tinatawag namin ito na krimeng sinadyang pananakit. Impossible. Siya ang panganay na anak ng pamilya Lu. Sino ang maglalakas loob na saktan siya? Walang kaawa-awang ipinakita ang gumawa nito. Alam mo ba, ang bahagi ng tiyan ng tao, kung ilang mahalagang organo ang naroon, kapag pumutok ang mga internal organ, maaari itong magdulot ng kamatayan sa manlang kaso. Kamatayan. Ang pinsala sa kanyang mga internal organ ay umabot na sa napakalubhang antas. Mas nakakatakot pa, pagkatapos niyang masugatan, hindi siya agad nadala sa ospital at nakaranas pa ng pinsalang dulot ng suffocation na nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang utak. Ang ganitong antas ng brain damage ay karaniwang nakikita lamang sa forensic autopsy kapag sinusuri ang bangkay. Sa madaling salita, ang kasalukuyan niyang kalagayan ay halos imposibleng ikabuhay. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Kailangan mo siyang mailigtas at mapagaling. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Akala ko sa pamilya Lu, kahit hindi man, namumuhay sa marangyang buhay, kahit paano ay hindi siya nagkukulang sa pagkain at damit. Hindi ko inasahan na wala man lang siyang maayos na damit. Akala ko man lang ay ligtas at malusog siya. Hindi ko akalaing nagtamo siya ng ganito kalubhang mga sugat. Hello, Assistant Liu. Imbestigahan mo nga para sa akin ang mga pinagdaanan ni Fan nitong mga nakaraang araw. Fan. Lufan. Bakit bigla ko siyang napanaginipan na namatay si Fan? President, tungkol po sa ipinapaimbestigan nyo, may lumalabas ng resulta. Maghanda po kayo. Ano ba talaga ang nangyari? Naipadala ko na po sa inyo ang NICE footage. Pakitingnan na lang po. Itong mga nakaraang araw, si Fan, ano ba talaga ang pinagdaanan niya? Paano umabot sa ganito? Halika, mag-resign ka. Yay! Ang bait mo naman. Ano nang balak nyo?
Si Young Master Lu Fan sa paralan ay pinakalat na chismis na siya raw ay anak sa labas. Madalas, siyang dumanas ng matinding pambubuli at psikolohikal na pagpapahirap na hindi kayang tiisin ng karaniwan. At kahapon, binugbog siya ng mga goon na nasa video hanggang sa magsuka siya ng dugo. Ang mga goon na iyon, bakit si Fan Fan ang pinuntirya nila? Ayon sa investigasyon, may naglipat ng malaking halaga ng pera sa mga goon bilang bayad para sadyang turuan ng leksyon si Young Master Lu Fan at pahirapan siya. Sino? Si Young Master Lu Chen. Ang fans ni Young Master Lu Chen, ang heroes ng Jiang Group. Si Jiang Yao. President, ayos lang po ba kayo? Ipatigil ang lahat ng pakikipag-ugnayan natin sa Jiang Group. At tanungin mo si Jiang Yao, hindi ba't nangako siyang hindi nahahabulin si Fan Fan? Ano ang ibig sabihin ng ginagawa nila ngayon? Ano ba talaga ang pakay nila? Pero, President, kapag kinansela natin ang pakikipag-ugnayan sa Jiang Group, ang Lu Group, ay tiyak na maaapektuhan din. Gawin mo ang sinabi ko. At isa pa, hanapan mo ako ng pinakamagaling na abogado sa buong lungsod. Ipakulong silang lahat ng mga hampas lupang yan. Sisiguraduhin kong ang lahat ng nanakit kay Fan Fan ay magbabayad ng mahal. Dr. Zhang, kumusta ang lagay? Binibining eldest, Young Master Lu, naasikaso ko na ang lahat. Mula ngayon, si Young Master Lu ay kailangang magpahinga ng lubo sa kama at hindi na dapat muling masaktan. Naiintindihan ko, mamaya ipapadala ko ang bayad sa iyong account. Sige po. Fan Fan, poprotektahan kita. Hindi na kita hahayaang masaktan pa muli. Magpahinga ka ng mabuti. President Lu, napagod po kayo. President Lu, mauna na po kami. Ingat po sa biyahe. President Lu, wag na po kayong maghati. Diyan na lang po kayo. Sige na, maghapon tayong napagod. Magpahinga na rin tayo. Si Yao Yao ito. Kahit nasa abroad siya, alam pa rin niya ang tungkol sa handaan mo ngayon. Hello, Yao Yao, may problema ba? Ano? CJ, ako na ang mag-imbestiga. Tatay, anong nangyari? May nangyari ba kay Yao Yao? Hindi si Jiang Yao. Ang ate mo, bigla niyang itinigil ang pakikipagtulungan sa Jiang Group. Ang market value ng kumpanya natin, sa loob lang ng 3 oras, ay biglang bumagsak ng mahigit 10 bilyon. Imposible yan. Bakit gagawin yon ni ate? Chen, huwag ka nang makialam dito. Kami na ng mama mo ang bahala. Magpahinga ka muna. Masyadong padalos-dalos si Yan. Napakalaki na nga ng lugi ng kumpanya dahil sa kanya. Pati si Chen, inilagay niya sa alanganin. Halika na. Hanapin mo si Luyan. Luyan, bakit mo itinigil ang pakikipagtulungan sa pamilya Jiang? Alam mo ba? Magsalita ka ng maayos. Fan Fan, bakit ka nasa kwarto ng ate mo? Luyan, ito ang kwarto ni Luyan. Saan pumunta ang ate mo? May mahalaga kaming kailangang pag-usapan sa kanya. Hindi ko alam. Tumabi ka, aalis na ako. Wala ka talagang modo. Hindi ka ba pwedeng maging kasing bait at kasing unawa ni Chen? Pasensya na. Naulila ako sa murang edad. Lumaki ako sa ampunan. Wala akong mga magulang. Kaya natural lang siguro na wala akong modo. Ikaw, paano mo nagawang isumpa ako at ang nanay mo? Tuturuan talaga kita ng leksyon na yun. Lumayas ka. Matandang Lu, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sobra na talaga ito. Naglalakas loob kang palayasin ako. Alam mo ba, na ako ang ama mo? Matagal na tayong wala nang relasyon sa isa't isa. CJ, kung ganoon, bukang bibig mo, naalis ka na sa pamilya Lu. Pero mayong 10 oras ng gabi, ano na ginagawa mo sa kwarto ng ate mo? Ano ba talaga ang pakay mo? Hindi ba't nandito ka para magnakaw? Magnanakaw, matandang Lu, huwag kang magsalita ng ganyan kung wala kang ebidensya. May mali ba akong sinabi? Lumaki siya sa ampunan. Hindi ba't normal lang sa kanya ang magnakaw? Sa tingin ko, pumunta siya sa kwarto ni Luyan para talagang magnakaw. Ulitin mo nga. Sige, ulitin ko. Nandito siya para magnakaw. Tatawag ako ng pulis. Iparesto niyo siya. Ano nang balak mong gawin? Tatay, nanay,
Ano nang ginagawa ninyo sa kwarto ko? Bakit parang ang lamig ng kwartong ito? Ano nang nangyari sa ilaw na ito? Fan. Sabi ng doktor, malubha ang mga sugat mo. Kailangan mong magpahinga sa kama. Yan. Ikaw ang nagpasok kay Fan sa kwarto mo. Narinig mo ba yon, President Lu? Tatawag ka pa ba ng pulis? Huwag muna nating pag-usapan yan. Yan, tinatanong kita, bakit mo gustong itigil ang pakikipagtulungan sa pamilya Jiang? Alam mo ba, kung gaano kalaki ang nalugi ang pamilya Lu dahil sa ginawa mo? Gaano kalaking tubo ang nawala sa amin? At si Chen ay maaari rin, dahil sa ginawa mo, malamang, na mapilitang kansilahin ang kasunduan sa kasal sa pamilya Jiang. Puro interes at kita lang ang laman ng bibig ninyo. Talaga bang isinasaalang-alang nyo ang pamilya Jiang? May pagpapahalaga ba kayo sa kanila? Nang si Jiang Yao ay nag-utos ng mga tao para saktan si Fan, naisip ba niya ang pamilya Lu at binigyan man lang ba niya tayo ng halaga? Sinaktan si Fan. Nanay, ito ang ulat ni Isis Hang ng pagsusuri kay Fan. Ang babaeng iyon na si Jiang Yao, wala siyang puso. Nag-utos siya ng mga tao na bugbugin si Fan halos hanggang mamatay. Fan, anak, patawad. Madam Lu, itigil mo ang mga peking luha mo. Hay naku, pero kahit ano pa man, yan, masyado kang padalos-dalos. Hindi madaling kalabanin ang pamilya Jiang. Alam mo ba, noong nakaraan, dahil sa insidente ni Jiang Nuo, ang pamilya Lu ay nagbayad ng napakalaking halaga. Kaya lang naman sila pumayag na huwag na itong habulin pa. Pero hinabol pa rin ito ni Jiang Yao. Anak, si Jiang Nuo nga halos naging tulala na. Ang Fan natin, kahit paano, malinaw pa ang isip niya. Hindi ba? Naku. Mga sugat lang sa balat, hindi naman ikamamatay. Magpapagaling lang, magiging maayos din. Ang pinakamahalaga ngayon ay, na si Fan ay pumunta muna at humingi ng tawad sa pamilya Jiang. Sinabi ni Jiang Yao, na basta pumayag si Fan sa harap ng higaan ni Jiang Nuo, na lumuhod at magpakumbabang humingi ng tawad. Sila, ay papayag, na ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa atin. Fan, pumunta ka at humingi ng tawad kay Jiang Nuo. Sige na, maaari ba? Ang pamilya Lu natin, hindi pwedeng mawala ng kooperasyon sa pamilya Jiang. Ginagawa ba ito ni Madam Lu para sa pamilya Lu? Sa tingin ko malinaw na para ito sa kasunduan sa kasal ni Lu Chen, hindi ba? Ang pamilya Lu at si Chen ay isa lang naman talaga. Ano bang masama kung magsorry ka? Tay, hindi ako pumapayag. Habang nandito ako, walang makakapilit kay Fan na humingi ng tawad. Tay, ma, ano ang ginagawa ninyo? Chen, bakit hindi ka natutulog sa kwarto mo? Ma, nanaginip ako ng masama. Napanaginipan ko na nagkagalit tayo ng pamilya Jiang. At sa sobrang galit ni Yao, kinanselan niya ang engagement namin. At pati, Ano pa? nakipagsanib pa siya sa ibang mga pamilya para sabay-sabay tayong gipitin ang pamilya Lu. Sinabi niyang gusto niyang ipaghiganti si Jiang Nuo. Hindi naman ito totoo, tama ba? Hindi sasaktan ni Yao ang pamilya natin. Talaga? Lu Chen. Kuya. Ikaw ang pumatay kay Lu Fan. Paano ka pa nakakatulog ng mahimbing? Kuya, ang galing mo talagang magbiro. Hindi ba maayos ka namang nakatayo sa harap ko ngayon? Ang mga ninakaw na bagay, maaga o huli kailangan ding isauli. Ang mga kasalanang nagawa, tiyak na pagbabayaran din balang araw. Hindi ko maintindihan. Kuya, ano ba ang sinasabi mo? Pwede ka bang humingi ng tawad kay Jiang Nuo, kahit hindi para sa akin, para sa pamilya Lu, para kay tatay, kay nanay, at para kina ate at sa iba pa. Ikaw ang dapat humingi ng tawad. Chen, anong nangyari sa'yo, Chen? Tatay, nanay, sasakalin niya ako. Totoo ito, ayaw lang talagang pumunta ni Kuya para humingi ng tawad sa pamilya Jiang, kaya gusto niya akong sakalin. Wala akong ganang makipagtalo sa inyo, sa walang kwentang pagtatalo. Fan, hindi pa magaling ang sugat mo. Saan ka pupunta? Papatayin ako ni Kuya. Huwag na huwag mo siyang pakakawalan. Chen, nakikita ng lahat na ikaw mismo ang sumakal. Sa sarili mong liig, walang ginawa si Fan. Paano nangyari ito? Ikaw na ate kong laging nagmamahal sa akin. Hindi mo ako pinaniniwalaan ngayon. Fan. Miss Lu, may kailangan po ba kayo? Pasensya na. Pinabayaan kita noon. Luyan, tingnan mong mabuti kung sino ako. Siyempre, malinaw kong nakikita. Ikaw ang kapatid kong lalaki. Ang kapatid mo ay si Lu Chen, huwag kang magkamali.
Ikaw at si Chen Chen ay kapwa ko na kababatang kapatid. Mula ngayon, tatratuhin ko kayong dalawa ng pantay. Kung ano ang meron si Chen Chen, magkakaroon ka rin. Kung talagang hindi mo gusto si Chen Chen, malapit na siyang magkolehiyo at kadalasan ay wala siya sa bahay. Kapag umuwi si Chen Chen, maaari kang sumama sa akin sa kumpanya. Kung ang dating Lufan ito, kapag narinig niya ang mga salitang ito, tiyak na labis siyang maaantig. Pero ang ako ngayon, puro matinding pagkasuklam lang ang nararamdaman. Fan. Manong, sa Beijing Airport po. Fan. Iho, nagtatampuhan ba kayo ng ate mo? Hayaan mo na muna siya. Siya nga pala, Manong, paano niyo nalamang ate ko siya? Magkamukha kayong dalawa, halatang may dugo kayong magkaugnay. Sa ganito, hindi na niya maririnig. Alam mo palang ate ko siya, bakit hindi mo ako pinayuhang makipag-ayos sa kanya? Hindi dahil may dugo kayong magkaugnay, ay maayos na agad ang lahat sa pamilya. 10 oras na ng gabi, pero papunta ka pa ng airport. Siguradong may mabigat kang dinaramdam. Lufan, kahit isang estrangherong hindi ka kilala, ay nakikita ang hinanakit mo, pero ang pamilya Lu nagbubulag-bulagan. Hoy Iho, huwag kang umiyak. Lufan, ikaw ba ang umiiyak? Malapit mo nang mabawi ang kalayaan mo. Lufan, malaya ka na. Fan, umuwi ka na kasama ko. Nangangako ako, mula ngayon, magiging lehitimo ka na, bilang panganay na anak ng pamilya Lu. Ang gusto ni Lufan ay kalayaan. Ano bang pinagsasabi mong kalokohan? Umuwi ka na. May pamilya kang kadugo na naghihintay sa'yo. Ang pamilya Lu ang tunay mong tahanan. Gusto mo ba talaga akong bumalik? Sa pagkakaalam ko, sa pamilya Gu ka nakatira ngayon. At si Mama Lin lang ang malapit sa'yo roon. Ayaw mo namang may mangyaring masama kay Mama Lin dahil sa'yo, hindi ba? Binabantaan mo ako. Sa'yo ko lang natutunan. Kaya mong saktan si Jayang Noo. Bakit hindi ko pwedeng gamitin si Mama Lin laban sa'yo? Isa pa, basta't sasama ka ng maayos pa uwi. Ipinapangako ko, walang mangyayaring masama kay Mama Lin. CJ, sigurado ka bang gusto mo talaga akong isama pabalik? Kung ganoon, kailangan mong panagutan ang mga kahinat na ng desisyong yan. Anong kapalit? Ang kapalit ng pagiging bulag sa katotohanan. Halika, kumain ka muna nito. Naiuwi ko na si Fan. Fan, nakabalik ka na. Fan, talaga namang ikaw. Kaunting tampuhan lang sa pamilya, umalis ka na agad ng bahay. Alam mo ba kung gaano kami nag-alala sa'yo? Na, kuya, pagkaalis mo, pinag-isipan ko ng mabuti ang sarili ko. Sobrang stress lang talaga ako noon, kaya kita napagbintangan. Kuya, pwede mo ba akong patawarin? Lufan, hindi mo ba narinig ang paghingi ng tawad ng kapatid mo? May batas ba na kapag may humingi ng tawad, kailangan mo agad tanggapin? Tama na, Fan. Alam kong may sama ka ng loob sa akin dahil dinala kita pabalik sa pamilya Lu. Pero kung may gusto kang gawin, sa akin mo ibaling. Huwag mong idamay si Chen Chen. Yan, huwag mo namang sabihin yan kay Fan. Fan, magdamag kang nasa labas. Siguradong gutom ka na. Kumain muna tayo. Fan, sandali lang. Ipapasundo kita sa driver papuntang ospital. Magpatawad ka ng maayos kay Jiang Noo. Basta masiyahan si Jiang Yao, ipagpapatuloy niya ang pakikipagtulungan sa pamilya Lu, at hindi na maapektuhan ang kasal ng kapatid mo. Tay, hindi mahalaga ang kasal ko. Ang mahalaga ay ang pamilya Lu. Paanong hindi magiging mahalaga? Matagal mo nang mahal si Jiang Yao. Paano kakayanin ni tatay na makita kayong magkansela ng kasunduan sa kasal? Huwag kang mag-alala, anuman ang mangyari. Sisiguraduhin kong mapapangasawa mo si Jiang Yao. Salamat, Tay. Lufan, hindi ka ba pwedeng kumain ng tahimik? Hayaan mo akong kumain. Akala ko hangin na lang ang ipapakain sa akin. Nasaan ang kusinero? Lumapit ka rito. Ano po ang problema, miss? May iutos po ba kayo? Bakit walang laman ang mangkok ni Fan? Gusto mo na bang mawalan ng trabaho? Hindi po, miss. Opo. Kasalanan ko po. Nagalit ako para kay kuya, kaya natapon ko ang sabaw. Nakalimutan kong ihanda ang pagkain ni Young Master Lufan. 3 taon na ako sa pamilya Lu, pero ni minsan hindi ako nabusog. Sa tuwing ganito, nakakalimutan mo. Tanggal ka na. Sino ang nagsabing umalis ka? Bumalik ka rito.
Fan, ano bang ginagawa mo? Sinasabi ng kusinero na nakalimutan niya akong ipagluto. Pero hindi ako naniniwala. Talaga bang may nakalimot lang magluto para sa akin? O may ibang tao na nag-utos na huwag niya akong ipagluto? Nay. Napaso ang kamay ko. Ang sakit. Chen, ayos ka lang ba? Pumunta na tayo sa ospital. Tama. Ganito, hindi maganda kung mag-iwan ng peklat. Halika na, dali, pumunta na tayo sa ospital. Magpunta ka na agad sa ospital. At kung alam mong ako, ano ngayon? Kaunting paka na lang ang kailangan ko. Wala ka pa ring magagawa. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Fan, ano bang ginagawa mo? Lufan, bitawan mo siya. Mama, Papa. Baliw si Lufan. Papatayin niya talaga ako. Naku, Lufan, tama na ang kabaliwan mo. Huwag mong kalimutan kung bakit ka bumalik sa pamilya Lu. Huwag kayong matakot. Gusto ko lang na maupo kayong lahat at kumain ng maayos. Kung ganito na lang sana kanina pa. Check. Sige, sabihin mo nga, kung sino ba talaga ang nag-utos na huwag akong pakainin. Nakalimutan kong magluto para sa panganay na Yao Master. Walang nag-utos sa akin. Tama na. Nagsinungaling ako. Si Young Master Luchen ang may utos. Si Luchen. Pinagbibintangan mo ako. Young Master Luchen, ikaw ang may gawa nito. May mga chat record pa ako sa phone ko. Ako hindi ko sinasadya. Sige na, tama na, ayos na. Mapagkakatiwalaan ba ang sinasabi ng chef? Chen, mali ang ginawa mo sa bagay na ito. Magmadali kang humingi ng tawad sa kuya mo. At dito na matatapos ang usapan. Kuya, pasensya na. Kung hihingi ka ng tawad, ipakita mo ang sinseridad mo. Yung 5% na shares ng Lu Group na nasa pangalan mo. Kukunin ko. Huwag kang mangarap. Luchen, huwag mong kalimutan, ang mga shares na ito ay talagang pag-aari ni. Ang tunay na batang amo ng pamilya Lu, 18 taon mo lang iyang inagaw dahil sa swerte. Pinapayuhan ko kayong magpakatalino. Ilipat niyo sa akin ang mga shares. Kung hindi, kapag dumating ang oras na magkaproblema, hindi lang 5% ang mawawala. Lufan, sigurado ka bang kapag nakuha mo ang 5% na shares na ito, hihingi ka ng tawad sa pamilya Jiang? President Lu, isa kang negosyante. Dapat naiintindihan mo, na interes lang ang tunay. Kapag nakuha ko ang shares, isa na akong shareholder. Sa oras na yon, natural na papanig ang shareholder sa pamilya Lu. CJ, pirmahan mo, tatay. Pirmahan mo. Lufan, maghintay ka lang. Babawiin ko ang lahat ng nararapat sa akin. Lufan, hindi ba nangako ka sa akin? Nahihingi ka ng tawad sa pamilya Jiang. Sinabi ko ba ngayon agad? Ikaw. Wala kang utang na loob na anak. Tatay, huwag mong sabihin iyan. Hindi natulog buong gabi si Fan. Hindi pa huli kung bukas na lang siya pumunta. Pasok. Fan, ako mismo ang nagluto ng lugaw na ito para sa'yo. Ayoko. Alam mo ba, habang niluluto ko ang lugaw na ito, napasok pa ang kamay ko. Sabihin niyo na lang ng diretsahan, Madam Lu. Fan, gising ka na rin naman. Nasa labas na ang sasakyan. Nakahanda na para sa'yo. Baka pwede kang dumaan sa ospital at humingi ng tawad kay Jiang noo. Si Luchen ang dapat humingi ng tawad. Lufan, paano mo nasasabi iyan? Ilang araw pa lang ang nakalipas. Bakit ganyan ka na agad umasta? Dahil ikaw ang umako para kay Chen noon. Dapat panindigan mo hanggang sa huli. Ano bang masama kung pagtakpan mo siya ulit? Bawat bukang bibig mo, Chen. Huwag mong sabihin, siya talaga ang tunay mong anak. Ikaw. Natamaan ko ang katotohanan, di ba? Fan, tingnan mo, 3 beses na tayong nagpad na test. Ikaw talaga ang anak namin ng papa mo. Oh. Mas lalo iyong nakakadiri. Ang sarili mong tunay na anak, ang pinagtatakpan para sa ampon, kung matinong tao ka. Hindi mo gagawin ang ganyan, di ba? Fan, makinig ka kay mama. May dahilan ako sa lahat ng ito.
Anong klaseng dahilan? Ang magtutulak sa isang ina. Napilitin ang sariling anak na akuin ang kasalanan. Dalawang taon ang nakalipas. Kinidnap ako ng mga kriminal. Sinunog nila ang lugar. Si Chen Chen, kahit nalalagay sa panganib ang sarili, ang nagligtas sa akin mula sa apoy. Ma, nandito na ako. Ma, ayos lang ako. Ilalabas na kita dito ngayon din. Si Chen Chen, binuhat niya ako ng 10 kilometro bago siya nakahinto ng sasakyan at saka ako naihatid sa ospital. Siya ang nagligtas sa'yo. Hindi ako naniniwala. Fan, bakit ang laki ng peklat mo? Kailan mo pa nakuha yan? Hindi mo talaga alam kung paano mo nakuha ang peklat na yan. Lufan, huwag mong sabihin, ang peklat mong yan ay nakuha mo dahil iniligtas mo ako. Sinasabi ko sa'yo, huwag mong subukang agawin ang kredito ni Chen Chen. Panganay na Ginoo, ayos lang po ba kayo? Matagal nang naghihintay ang driver sa ibaba. Sumakay ka na ngayon din at pumunta sa ospital. Kapag nahuli ka ng isang sandali, ang alilang ito, alam mo na ang kahihinatnan. Panganay na Ginoo, ginagamit na naman ba ako ni Madam para pagbantaan ka? Hindi mo kailangang makinig kay Madam. Ayos lang sa akin. Ako mismo ang gustong pumunta sa ospital na ito. Siya si Jiang Nuo. Lufan, sa susunod na exam, siguradong malalampasan kita. Jiang Nuo. Naaalala mo pa ba kung sino ako? Ang sanhi ng kanyang pagkabaldado sa pag-isip ay pamumuo ng dugo sa utak, magagamot pa ito. Jiang Nuo, panahon na para magising ka. Lufan, nanakit ka na naman ng iba. Lufan, nanakit ka na naman ng iba. Ano ang ginawa mo kay Noo-Noo? Ano, hindi mo pa napatay ang kapatid ko noon, kaya bumalik ka ngayon dahil hindi ka pa nakontento. Jiang Yao, tumingin ka nga ng mabuti. May ginawa ba talaga ako kay Jiang Nuo? Gusto mo bang sabihin na wala kang kinalaman sa nangyari kay Noo-Noo noon? Bulag talaga ako noon at inisip ko pang kaawa-awa ka. At higit pa roon, nagustuhan pa pala kita. Salamat ate, hindi ito para sa iyo. Dalhin mo ito roon. Mukhang hindi na talaga mapipigilan si ate kapag umiibig na. Ngayon man o noon. Hindi mo ako kailanman nakita ng malinaw, at ipinilit mong ako ang nanakit kay Jiang Nuo, hindi ba? Kahit hindi ko man nakita noon ang sarili kong mga mata, noong araw na may nangyari kay Noo-Noo, mismong mga tagapamilyang Lu ang nagturo sa'yo bilang may sala. Mga kamag-anak mo sila, at itinatanggi mo pa rin ang responsibilidad, at sinasabing wala kang kinalaman dito. Kamag-anak nga sila ni Lufan. Ano? Wala ka nang masabi, kaya pala, maging ang pamilya Lu, o ang mga tao sa paaralan, ayaw sa'yo. May dahilan kung bakit kakaawa-awa, may kapintasan ka rin. Lahat ng ito ay karma mo. Ano ang sinabi mo? Ang sabi ko, isang taong tulad mo walang utang na loob, at napakalupi, dapat ka talagang mamatay. Sa pagsasalita mo ng masama, lalo ka lang magkakarma. Mas mabuting mag-ingat ka sa pananalita. Jiang Nuo, panahon na para magising ka. Ek. Ang ulo ko. Ang sakit. No. Doktor. Bigla pong nagising ang kapatid ko, tapos bigla na namang nawala ng malay. Pakiusap, pakisuri agad siya. Ang kalagayan ni Miss Jiang ay malaki na ang ipinabuti, basta maipagpatuloy ang maayos na gamutan. Malaki ang sansa niyang tuluyang gumaling. Talaga? No.
Kailangan mong gumaling agad. Maligayang kaarawan sa iyo. Mama, Papa. Pwede ba ninyo akong tulungang hiwain ng cake? Kaarawan din ngayon ni Lufan. Hindi pa siya umuuwi. Kuya, baka naman. Ayaw niyang sabayan akong kumain. Kaya sinasadya niyang hindi umuwi. Kasalanan ko ito. Mukhang malinaw naman ang pagkakakilala mo sa sarili mo. Alam mong nasusuka ang iba kapag nakikita ka. Anong klaseng pananalita yan? Kakauwi mo pa lang, nakasimangot ka na. Nagdadala ka pa ng malas sa bahay. Ano ba nang pinagsasasabi mo? Fan, maligayang kaarawan. Paumanhin po, yung Reklu. Hindi ko kayang kumain. Kung binigyan ka ng cake, kainin mo na lang. Kailangan mo ba talagang kalabanin ang sarili mong ina? Sobra na ang pagpapasensya namin sa'yo. Fan, iho. Ngayon, kumpleto ang buong pamilya natin. Lahat sila nandito para ipagdiwang ang kaarawan mo. Mabuti rin ang intensyon ng mama mo. Na, kuya, kung hindi mo kayang kumain dahil nandito ako, aalis na lang ako. Kung masayang ang paghahanda ni mama. Sobra naman yon. Paulit-ulit mong sinasabing babawi ka sa akin. Pero hindi mo man lang alam na allergic ako sa mangga. Fan, patawad. Hindi ko alam na allergic ka sa mangga. Sige na, tama na. Kung ayaw mong kumain, huwag mo nang pilitin. Hayaan na natin. Hindi ba ninyo naiintindihan ang sinasabi ko? Ang Ki hindi pwedeng kumain at ayaw kumain. Magkapareho ba iyon? Kahit ayaw mo, kakain ka ngayon. Tingnan natin kung may mamatay nga dahil dito. CJ, masaya ka na ngayon? Patawad, Fan. Kasalanan ko ang lahat. Kuya, kung may dapat sisihin, ako na lang. Hindi ko talaga alam na hindi ka pwedeng kumain ng mangga. Kung ganoon man, mas gugustuhin kong ako na lang ang magka-allergy. Talaga? Kung ganoon, pagbibigyan kita. Chen, ang mukha mo. Anong nangyari sa mukha ko? Chen, ikaw. Ang mukha ko. Tumawag kayo ng ambulansya. Bilisan inyo. Ito. Dati, sobrang nagmamalasakit sa akin si Fan. Sa pagkakataong ito, basta ako ang unang makipag-ayos at magpakita ng kabutihan. Sigurado akong luluwag ang relasyon namin. May kailangan ka ba? Fan, espesyal na ginawa ko ang cake na ito para sa'yo. Kami ang may mali sa nangyari ngayon. Ituring mo na lang ang cake na ito bilang kabayaran. Hindi ko kailangan ng ganitong padalos-dalos na kabayaran. Ibigay mo na lang kay Lucien. Ako. Ngayon, ako ang nagkamali ng akala kay Fan. Gumawa ako mismo ng cake para humingi ng tawad. Siguradong patatawarin niya ako. Lufan, Jiang Yao. Jiang Yao, anong ginagawa mo sa bahay ko? Biglang itinigil ni President Lu ang pakikipagtulungan sa Jiang Group namin. Hindi ba dapat mo itong ipaliwanag sa akin? May gana ka pang magtanong, kahit itinulak ni Fan si Jiang noo. Nagbayad na siya ng kapalit. At ikaw, lihim ka pang kumuha ng mga goon para bubugin siya. Tao ka pa ba? Luyan, tumigil ka sa kahibangan mo. Kailan ako kumuha ng mga goon para ipabugbog siya? Jiang Yao, may lakas ka ng loob gawin pero wala kang tapang umamin, ganoon ba? Ngayon, malubhang na pinsala ang atay ng kapatid ko. Iyon ba ang gusto mo? Na makita siyang ganyan ang kalagayan? Kaya pala noong araw na iyon, ang sama ng kulay ng mukha niya pagdating. Kasalanan niya iyon. At least ngayon, normal pa rin siyang tao. Pero si Nono, hindi na nga niya ako makilala. Kahit mamatay pa si Lufan sa bugbog, kasalanan niya iyon. Luyan, huwag kang magpanggap na mabuting tao. Hindi ba't ikaw noon ang nagpilit kay Lufan na pumunta sa bahay ng Giant at pinaluhod siya para personal na humingi ng tawad? Desperadong nagmakaawa sa'yo si Lufan. Pero ikaw bilang ate niya, hindi ka man lang natinag. Ngayon bigla mong naalala na tunay mo pala siyang kapatid. Huli na ang lahat, matagal ka nang kinamumuhian ni Lufan. Talagang nabaliw na yata ako.
Talagang binilhan pa niya ng cake si Lufan. Noon, pinapunta ko si Lufan para mag-sorry. Talaga bang nagkamali ako? Pero, Lufan, wala ka namang alitan kay Jayang Noo. Bakit mo siya itinulak pababa ng hagdan? Lufan, paano mo nagawa na itulak ang kapatid mo sa hagdan? Gusto mo bang mapinsala ang ulo niya at maging inutil siya? Noon pa, sinadya mong saktan si Jayang Noo. Pinatalsik ka ng paaralan, at wala ka pa ring pagsisisi. Ngayon, inuulit mo na naman ang dati mong gawain, at pati kapatid mo, dinamay mo pa. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa kapatid mo. Ang lahat ng nangyari noon, alam na alam mo ang totoo. Manahimik ka. Noon, si Lu Chen ang nagtulak kay Jayang Noo pababa ng hagdan. Agad akong pinuntahan ni Madam Lu. At pinilit akong akuin ang kasalanan para kay Lu Chen. Pero bago pa magsimula ang investigasyon ng paaralan, binura mo na ang NIE footage. Bagay nga kayong mag-asawa. Talagang perpektong tambalan. Ano? Ikaw, Han. Ikaw ang nagbura ng thesis. Han, ikaw ang nagbura ng thesis. Walang hiya kang bata, lumakas na ang loob mo ah. Pinagbintangan mo pa ang sarili mong ama. Talagang nagtataka ako. Lu, sa sarili mong anak, napakahigpit at kalupit mo, pero ang lahat ng pagmamahal at pabor, ibinibigay mo sa ampon. Bakit nga ba? Oh, alam ko na. Huwag mong sabihin, wala talagang Peking Young Master. Siya ang anak mo sa kabit mo, hindi ba? Manahimik ka. Kalokohan. Natumbok ko, ano? Madam Lu, mas mabuti pang mag-ingat ka na. Huwag mong hintayin na dumating ang araw na yon, na ituring mong parang kayamanan ang anak ng kabit. At sa huli, ikaw din ang magsisisi. Kapag hindi kita nadisiplina ng maayos, hindi ako karapat dapat maging ama mo. Yaya Lin, ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, Young Master. Dinidisiplina ko ang anak ko. Bakit ka nakikialam dito? Lumayas ka. Lu Hong, naghahanap ka ba ng kamatayan? Ano nang balak mo? Ama mo ako. Ipinanganak mo ako pero hindi mo pinalaki. Anong klaseng ama ka? Hindi ko na kaya. Ipaghihiganti ko si Lufan ngayon din. Walang kahit isa sa inyo ang makakatakas. Tulong! Lintik! Bawal ng mga patakaran na saktan ang mga magulang ni Lufan. Lufan, kasalanan ko ang lahat ng ito. Kung may galit ka, sa akin mo ibuntun. Tama. Ikaw ang may kasalanan. Bilang isang ina, mas pinaboran mo ang ampon. At dahil doon, ang sarili mong anak sa dugo, nasira ang kinabukasan, at inilibing pa ng buhay hanggang mamatay. At ikaw rin. Una, ikaw ang pumatay kay Jayang Noo, at ikaw din ang dahilan ng malagim na pagkamatay ni Lufan. Dapat ka lang mamatay. Ma, iligtas mo ako. Kuya, nababaliw na siya. Bitawan mo ako. Chen, bilisan mo, hanapin mo ang ate mo. Bilis! Mapoprotektahan mo siya sandali. Pero hindi habang buhay. Ang mga kasalanang ginawa niya, kailangang pagbayaran ng dugo. Tama na ang kaguluhan mo. Gusto mo ba talaga? Wasakin ng pamilyang ito. Kung alam ko lang nahahantong tayo sa ganito, hindi na sana kita isinilang noon pa man. Hindi mo na sana ako isinilang. Ma. Anak mo rin ako. Ano ba talaga ang nagawa kong mali? Para tratuhin niyo ako ng ganito? Bakit parang nag-iba si Lufan? Bakit? Bakit niyo ako pinatira sa bodega? Bakit niyo ako hindi binibigyan ng allowance? Bakit? Bakit niyo ako pinagbintangan para akuin ang kasalanan ni Lu Chen? Ano ba talaga ang nagawa kong mali? Hindi. Wala akong ginawang mali. Anong karapatan niyo na tratuhin ako ng ganito? Dahil kami ang nagsilang sayo. Iniluwal ka namin sa mundong ito, kaya kailangan mong tiisin ang lahat ng ito. CJ. Ngayong araw, ibabalik ko ang utang ko sa inyo sa buhay na ito. Mula ngayon, wala na tayong anumang ugnayan. Magbayad. Ang utang na loob sa pagsilang ay mas mataas pa sa langit. Ano ang ipambabayad mo, kahit pakalbuhin mo ang mga buto mo para ibalik sa ama mo, at hiwain ang laman mo para ibalik sa ina mo?
Panganay na Ginoo. Fan. Tama na ba? Hindi pa. Panganay na Ginoo. Wala akong pagkakautang sa inyo. Fan. Tita Lynn, tumawag ka agad ng ambulansya. CJ. Paano nangyari ito? Tita Lynn, ano ba talaga ang nangyari? Bakit bigla na lang nagpakamatay si Fan? Sinabi ng ikalawang Ginoo na, itinulak siya ng panganay na Ginoo pababa ng hagdan. Nasa sala ang Ginoo at ang ginang, at sinaktan nila ang panganay na Ginoo. Sinabi ng panganay na Ginoo na kakalbuhin niya ang kanyang mga buto para ibalik sa ama niya, at hihiwain ang kanyang laman para ibalik sa ina niya, at tuluyang puputulin ang ugnayan sa pamilya. Sobra naman ang kapusukan niya. Binibining panganay, huwag mo sana akong masamain kung magsasalita ako ng prangka. Sa palagay ko, sa pagkakataong ito, napagbintangan ni na Sir at Madam ang panganay na binata. Nasa bahay noon sina Sir at Madam. Hindi naman tanga ang panganay na binata. Paano niya pipiliin ang ganitong oras para saktan ang pangalawang binata? Impossible ayon. Si Chen ay mabait at maunawain mula pa pagkabata. Paanong magagawa niyang sadyang saktan si Lufan? Bukod pa roon, may dati ng kaso si Lufan. Binibining eldest, kailangan mo siyang tulungan sa pagkakataong ito. Yaya Lin, huwag kang magsalita ng walang ebidensya. Yaya Lin, ibalik mo muna ang Young Master sa ward. Doktor, ang kapatid ko, kumusta na siya? Napakakakaiba. Habang nire-resuscitate ang pasyente, ilang beses tumigil ang kanyang paghinga. Pagkaraan ng ilang ulit, bumalik din ang paghinga niya. Doktor, huwag ninyo akong takutin. Ang kapatid ko, ano ba talaga ang kalagayan niya? Mabuti na lang at hindi naapektuhan ang mahalagang bahagi. Pero, sa kanyang braso, may isang paso. Dati na sana itong magaling, pero hindi ko alam kung bakit ngayon. Bigla itong nagpapakita ng senyales ng paglala at pagnanana. Kailangang maingat ang pamilya sa pag-aalaga sa kanya. Paso. Bakit magkakaroon ng paso si Fan? Batay sa itsura ng sugat. Tinatayang, nangyari ito 2 taon na ang nakalipas. Naiintindihan ko. Isantabi muna natin ang tungkol sa paso. Ang pinakakagyat ngayon ay alamin ang buong katotohanan. Sa palagay ko, sa pagkakataong ito, napagbintangan ni na Sir at Madam ang panganay na binata. Nasa bahay noon sina Sir at Madam. Hindi naman tanga ang panganay na binata. Paano siya pipili ng ganitong oras para apihin ang pangalawang binata? Ma, binubuli ako ni Kuya. Lufan, bakit mo pa kailangang umabot sa ganito? Para sa pamilya Lu, hinayaan mong masira ang sarili mo. Hindi talaga sulit. Ang buhay kong ito ay sa kanila nga ng galing. Mas mabuti pang isauli ko ng malinis. CJ, pagkatapos ng pangyayaring ito, ang ugnayang dugo mo sa pamilya Lu ay tuluyan ng mapuputol. Hindi rin naman ito walang kapalit. Binabati kita, malaya ka na. Ang natitira, ako ang tutulong na bawiin para sa'yo. Si Lucien ka talaga ang nagbintang kay Fan. Naloko niya ako ng todo. Lufan. Lucien, ano ang ginagawa mo? Bakit ka bumaba? Hindi mo pa alam, noong nakaraang buwan, sa buong bahay, nagpakabit ako ng mga gifes. Ano ang ibig mong sabihin? Bakit ko? Hindi maintindihan? Nagpapanggap ka pa rin, ha? Hindi ko talaga alam ang sinasabi mo. Chen, mula bata ka pa, napakasunurin mo na. Naniniwala sa'yo si ate. Sa pagkakataong ito na pinaratangan mo si Lufan, nadala ka lang ng bugso ng damdamin. Puntahan mo sina mama at papa at ipaliwanag ang totoo. At humingi ka ng tawad kay Lufan. Sige na, ha? Alam kong ikaw ang pinaka nagmamalasakit sa akin. Nakikiusap ako sa'yo, huwag mong sabihin kina mama at papa. Kapag nalaman nila ito, siguradong palalayasin nila ako. Kaya ba dapat lang na si Lufan ang mapagbintangan mo? Isang araw lang ang ibinibigay ko sa'yo. Puntahan mo sina mama at papa at sabihin mo sa kanila ang totoo. Kung hindi, ako mismo ang magdadala ng TV footage. At ipapakita ko sa kanila. Sigurado ka bang hindi mo ako tutulungan? Hindi ko na kayang magkasala pa kay Fan. Chen, ikaw rin. Anong ginagawa mo? Chen, ayos ka lang ba, Chen?
Mama, Papa, ang sakit ng mukha ko. Huwag niyo pong sisihin si ate. Gusto lang naman niya akong mag-sorry kay kuya. Ang ibig mong sabihin, sinaktan kita. Yan. Paano mo nagawang saktan ang kapatid mo? Luyan. Mula noong huli na nag-eskandalo si Lufan sa handaan para sa pagpasok sa universidad, parang ibang tao ka na. Pinatulan mo na ang pamilyang Jiang. At ngayon, para lang sa Lufan na yon, sinaktan mo pa ang sarili mong kapatid. Humingi ka agad ng tawad kay Chen. Sinasabi mo na ako ang hihingi ng tawad sa kanya? Papa, huwag niyo pong sisihin si ate. Nadala lang siya ng emosyon. Nakita mo na? Hanggang ngayon, ipinagtatanggol ka pa rin niya. Ikaw na ate niya. May bakas ka pa ba ng pagiging ate? Mag-sorry ka. Ngayon ko lang talaga naintindihan. Si Lufan, sa pamilyang ito, anong klaseng buhay ang tiniis niya? Isang malupit na peking anak, isang amang hindi marunong kumilala ng tama at mali, at isang inang bulag sa pakikinig at paniniwala. At pati ako. Ako na walang nagawang ate. Ikaw. Ginawa mo pa talaga ito para kay Lufan, at kami pa ang sinisi mo. Hindi inutil si Lufan. Napakahusay ng mga grado ni Lufan. Libo-libong beses siyang mas magaling kaysa kay Luchen. Kung noon ay hindi nagkamali si tatay sa ospital, at napagpalit siya kay Luchen. Mas lalo sanang naging matagumpay at namukod tangi si Lufan. Tumahimik ka. Huwag ka nang magpalakad-lakad sa labas. Pumasok ka. Fan, pasensya ka na. Ako ang nagbalik sa'yo sa pamilya Lu. Pero hindi ko nagampanan ang tungkulin ko. Kaya pinagdaanan mo ang napakaraming paghihirap. Siguradong galit na galit ka sa akin. Ang pag-ibig at pagkapuot ay parehong nangangailangan ng lakas. Hindi ako gagawa ng bagay na lugi ako. Ikaw, hindi mo ba ako kinamumuhian? Kung talagang nakakaramdam ka ng matinding konsensya, gawin mo ang huling bagay na ito para kay Lufan, bilang kabayaran sa kasalanan mo. Ano ang gusto mong gawin ko? Sabihin mo lang, fan, basta kaya ko. Kahit kapalit pa ang buhay ko. Pumapayag ako. Kung ganun, mamatay ka. Kung ganun, mamatay ka. Huwag kang mag-alala, hindi mo kailangang mamatay. May isang lumang pangyayari lang na kailangan mong imbestigahan. Noong camping ng pamilya Lu 2 taon na ang nakalipas. Natrap si Madam Lu sa sunog. Sino ang nagbuhat at nagligtas sa kanya mula sa apoy? Hindi ba si Luchen? Imbestigahan mo ng mabuti. CJ, ako na ang bahala. May 7 araw ako bilang palugit. Kapag dumating ang oras, muling maglalaho ang aking pag-iral. Kailangan kong magmadali. May sasabihin ka ba? Hindi mo ba pwedeng kausapin ng maayos si Yan? Tingnan mo, sa sobrang galit umalis na siya. Hindi ganoon. Pakinggan mo ang suwail na anak na yan. Ano ba ang mga pinagsasasabi niya? Sinisisi pa tayo na hindi raw natin mahal si Lufan at sinasabi pang mas pinapaboran ko si Chen. Hindi napakahusay ni Chen. Ano naman kung medyo paboran natin siya? Pero, parang nasaktan talaga natin si Fan sa pagkakataong ito. Kung hindi siya talagang nasaktan, hindi niya sasaktan ang sarili niya. Hindi maaari, kailangan kong pumunta agad sa ospital. Buwisit. Ngayon, parehong kinakampihan ni nanay at ate si Lufan. Kapag nagpatuloy pang tumira si Lufan sa bahay na to, mawawala ang pwesto ko rito balang araw. Tatay. Tulungan mo akong mag-isip ng paraan para mapalaya si Lufan. Huwag kang mag-alala. May plano na ang papa mo. Sa Shanjing, ang pinuno ng pamilya Ma ay pupunta sa Bicheng para sa isang proyekto at nagkataon namang wala pa siyang asawa. Ipapakasal ko si Lufan sa pamilya Ma bilang manugang na papasok sa kanila. Hindi ba't sakto iyon, tatay? Ganyang kagandang kasal. Bakit ibibigay pa kay Lufan? Paano kung makuha ni Lufan ang loob ng pinuno ng pamilya Ma at balikan niya tayo? Hindi mangyayari yan. Ang pinuno ng pamilya Ma ay hindi pa rin makalimot sa una niyang pag-ibig na matagal nang nawawala. Hindi niya iyon malimutan. Kaya pagkatapos, ang mga lalaking kumapit sa kanya ay nauwi sa kamatayan o kapansanan. Kapag pinakasalan siya ni Lufan, kamatayan lang ang kahahantungan niya. Fan, gutom ka na siguro. Ako to, mama mo. Naghanda ako ng masustansyang pagkain para sa'yo. Madam Lu, magkaroon po kayo ng hiya.
Fan. Aminin mo man o hindi, ako ang nanay mo, at hinding-hindi magbabago iyon. Isinilang pero hindi inalagaan. Naibalik ko na ang dugong laman. Wala na tayong anumang relasyon ngayon. Ganito mo ba talaga ako kinasusuklaman? Ano ang kailangan kong gawin para mapatawad mo si Mama? Hindi kita kinamumuhian. Umalis ka. Fan. Kapag nakikita kita, nawawalan ako ng ganang kumain. Umalis ka. Panganay na Ginoo. Kumain ka muna po, para gumaling at lumakas ang katawan mo. Kukuha po ako ng isang basong tubig para sa inyo. Ayaw kainin ni Fan ang inihanda kong masustansyang pagkain, pero tinanggap niya ang lutong pagkain ni Linma. Bakit bilang ina? Ay mas mababa pa ako kaysa sa isang katulong. Ginang, mauna na po kayong umuwi. Ako na ang titingin kay Fan. Sinabi ng panganay na Ginoo na pagod na siya. Bakit pati pagtingin ko sa sarili kong anak? Kailangan ko pang humingi ng pahintulot sa isang katulong. Hindi po. Ano ng kaguluhan ito? Pumasok ka. Mama ni Fan. Alam ko kung bakit ka na parito. Kung gusto mong makuha ang kapatawaran ko, may isang kondisyon ka lang na dapat tanggapin, at patatawarin kita. Sabihin mo, ano ang kondisyon? Sabihin mo lang, susundin ko. Palayasin si Lucien sa pamilya Lu. At putulin ng pamilya Lu ang lahat ng ugnayan sa kanya. Fan, isipin mo naman, matagal lang nakatira si Chen sa atin. Tapos ngayon, bigla mo siyang papaalisin. Saan siya pupunta? Sige, ibang kondisyon. Ibigay mo sa akin ang IC footage ng pananakit ni Lucien kay Jiang Mo. Kapag inilabas ang video, paano na mabubuhay si Chen pagkatapos nito? Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa labas tungkol sa pamilya Lu natin? Lene. Hanggang ngayon, Ginang Lu. Iniisip mo pa rin ang kalagayan ni Lucien. Noong inakusahan niyo ako na sinaktan ko si Jiang Mo, bakit hindi mo man lang inisip ang kalagayan ko? Sa tingin ko, hindi rin talaga taos puso si Madam Lu. Lumabas ka. Huwag, Fan. Magtiwala ka kay Mama kahit isang beses pa. Huwag mo lang sasaktan si Chen. Kahit ano ang sabihin mo, gagawin ko. Sige, bibigyan pa kita ng huling pagkakataon. Sa mga taong nanatili si Lucien sa pamilya Lu, mahigit 100 milyon na ang nagasto sa kanya, hindi ba? Hindi naman marami ang hinihingi ko. Ang bahagi mo sa luglo, ilipat mo sa akin ang 20% na shares. Ito, Pati ba naman ito, hindi mo pa kayang pumayag? Kung ganoon, mula ngayon, wala na tayong pakialam sa isa't isa. hindi. Pumapayag ako. Maghintay ka. Hahanap ako agad ng abogado para ihanda ang kasunduan sa paglilipat. Kaunti na lang ang oras. Bago tuluyang bumigay ang katawang ito, kailangang pagbayarin ko ang pamilya Lu sa nararapat sa kanila. Kapag nasa akin na ang mga shares na ito, kaya ko nang pabagsakin ang Lu Group, ang kumpanyang pinanggagalingan ng kanilang kabuhayan. Nailin, Narito ako. gusto mo bang manirahan sa Shangjing balang araw? Kung saan pupunta ang panganay na binata, doon din ako sasama. Lufan, malapit ka nang makapahinga ng payapa. Ano ito? Kontrata ng paglilipat ng shares. Ililipat ni Mama ang kalahati ng kanyang shares. Lahat kay Lufan. Magaling ka talaga, Lufan. Lahat ng sa pamilya Lu ay akin. Wala kang makukuha kahit isang kusing. Tay. Ano yon? Ano ang problema, anak? Ililipat daw ni Mama ang lahat ng shares niya. Lahat kay Lufan. Ano ang gagawin ko? Huwag kang mag-alala, anak. Pupunta ako agad sa ospital. Kumusta na ang paggaling ng katawan ni Fan? 3 araw na siyang hindi nagpapakita, tapos bigla siyang susulpot ngayon. Siguradong tungkol ito sa paglipat ng shares. Naayos na yon. Ginang Lu, ang mga kondisyong inilatag ko, natupad mo na ba? Naku, sabi ng mama ni Fan, anumang kondisyon ang hingin mo, gagawin iyon ni Mama kahit ano pa ang mangyari. Ito naman, ang formal na kontrata ng paglipat ng shares. Pirmahan mo lang, at kalimutan na natin ang lahat ng alitan. Huwag na nating ungkatin ang nakaraan. Walang utang na loob na anak. Ang shares ng pamilyang Lu, huwag kang mangarap na makakuha kahit kaunti. Luhong, ano ba nang ginagawa mo? Ano pa sa tingin mo ang ginagawa ko? Ang pagbibigay mo sa kanya ng shares, kinausap mo ba ako tungkol doon? Naku, 20% ito ng shares ng Lu Corporation. Saka, may utang na loob naman tayo kay Fan. Hindi ba dapat lang na ibigay mo iyon sa kanya? Ang dali mong sabihin. 20% ng shares iyon. Karapat-dapat ba siya roon? Sinasabi ko sa'yo, kung kahit katiting na pagiging responsable ni Chen ay mayroon siya, ibibigay ko na sana ang shares. Pero tingnan mo siya. Anong klaseng tao ba siya?
Lele. Pinaghirapan kong kitain ang perang ito, bakit ko ibibigay sa kanya? Maliban na lang kung pumayag siyang magpakasal sa pamilyang Manang Xiangjing. Sa malaking proyekto sa Jinhai, makakabahagi rin ang Lu Corporation. Lele, doon ko palang maaaring pag-isipang bigyan ka ng kaunting shares. Kung hindi, ni isang sentimo wala kang makukuha. Huwag mo akong ituro. Maliban na lang kung ayaw mo nang magamit pa ang daliri mo. Sige na, tara na, umalis na tayo. Sa labas tayo mag-usap. Bakit ka ba masyadong galit? Ibigay mo na sa kanya ang 20% na shares. At hindi na niya hahabulin ang mga nangyari noon. Bakit kailangan mo pang kontrahin siya? Kalimutan na ang nakaraan. Hindi ko naman sinasadyang kalabanin siya. Ang problema ngayon, kailangan na nating lahat sa pamilya na sumunod sa timpla ng mukha niya. Para lang mabuhay. Para siyang isang time bomb. Mas mabuti pang paalisin na natin siya agad. Pero ano? Nababaliw ka ba? Ang proyekto sa Jinhai, alam mong napakahalaga noon. Kung hindi ko siya isasakripisyo, si Chen Chen ang kailangang mag-asawang papasok sa pamilya ng babae. Pumapayag ka ba? Hindi pwede, si Chen Chen ay si Jiang Yao lang ang mahal. Paano siya papayag sa isang kasalang pangnegosyo? Alam ko na nga ba? Kapag si Lu Chen na ang usapan, nawawala ang lahat ng prinsipyo ni Xulan. President Ma, nagmungkahi ng kasalang alyansa ang pamilya Lu, at nais nilang makipagtulungan sa pamilya Ma, sa pagpapaunlad ng proyektong Jinhai. Kasalang alyansa, ako, si Maxine, hindi ko kailangan iyon. Ang tanging lalaking gusto kong pakasalan sa buhay na ito, ay ang batang lalaki sa ampunan, na lumaking kasama ko, si Fan Fan. Fan Fan, ikaw ba talaga? Bilisan mo, alamin mo agad kung sino siya. Sir, ma'am, nakauwi na mula sa ospital ang panganay na binata. Tumigil ka. Hindi mo ba nakikitang ang daming taong naghihintay sa'yo rito? Ano naman kung naghihintay sila? Ikaw, Fan Fan, ngayong nakalabas ka na ng ospital, magpahinga ka muna sa bahay at magpagaling ng mabuti. napag-usapan na namin ito ng nanay mo. Hintayin mong tuluyang gumaling ang mga sugat mo. Pagkatapos, ipapakasal ka namin bilang manugang sa pamilya sa Xiangjing. Sa pamilya Ma, para mamuhay ka ng marangya. Ano? Tay, ano ang sinabi mo? Bakit hindi mo man lang napag-usapan muna sa akin? Hindi maaari. Hindi ako pumapayag. Hindi rin papayag si Fan Fan. Paano naman ang bride price? Lene, hindi ka mawawala ng parte mo. Kung ganun, pumapayag ako. Kapag nakuha na natin ang mga shares, makikipagtulungan tayo sa mag-group at pababagsakin ang Lu Group, saka makakapagpahinga ng payapa si Lufan. Isama na rin si Mama Lin at pumunta sa Xiangjing para asikasuhin ang mga huling habilin ni Lufan. Lufan, gusto mo bang takasan ang pamilya Jiang? Kaya ka pumayat, napakasalan ang babaeng demonyo mula sa Xiangjing. Sinasabi ko sa'yo, Lufan, ang babaeng demonyong iyon ay may itinatagong unang pag-ibig sa puso niya. Kahit pakasalan mo siya, wala kang hahantungan kundi maghintay ng kapahamakan. Miss Jiang, sa anong karapatan mo ito tinututulan? Ako. Lufan, tumigil ka. Jiang Yao, ano ba ang gusto mo? Ipaliwanag mo ng malinaw. Bakit ka pumayag na pakasalan ang babaeng demonyong iyon? Kung gusto ko siyang pakasalan, pakakasalan ko. Wala itong kahit katiting na kinalaman sa'yo. Huwag mong isipin na dahil nakikipag-alyansa ka sa pamilya Ma, makakatakas ka na sa kontrol ng pamilya Jiang. Sinasabi ko sa'yo, nananaginip ka lang. Jiang Yao, bakit ka ganyan kaapektado sa balitang magpapakasal ako? Huwag mong sabihin may gusto ka sa akin. Paano naman kitang magugustuhan? Huwag kang mangarap, pumunta ako rito para sabihin sa'yo na ang mga goons na umatake sa'yo ay hindi inutusan ng pamilya namin. Ang paratang na iyan, hindi sasagutin ng pamilya Jiang. Kung hindi ang pamilya Jiang, si Lu Chen ang may gawa. Tatay. Nanay, alam niyo naman ang tungkol sa pamilya Ma, na ang namumuno roon ay malamig at walang awa. Bakit niyo pa ipapapunta si Fan Fan? Bilang manugang sa kanila, siya ang tunay niyo at sariling anak. Kahit hindi niyo siya gusto, hindi niyo siya dapat ipahamak. Anong pinagsasabi mo? Ano nang ibig mong sabihin ipahamak siya? Sa kalagayan niya ngayon, kung makapag-asawa siya bilang manugang ng pamilyang Ma sa kabisera, napakalaking biyaya na yon para sa kanya. Hindi pa tuluyang nakakabawi ang katawan ni Fan Fan. Kagagaling lang niya sa ospital. Tapos ipapakasal niyo siya sa babaeng demonyo na yon? Baka ikamatay pa niya iyon. Kung ganoon, sino ang ipapakasal natin sa pamilya Ma? Ang ibig mong sabihin, si Chen Chen, ang papasok bilang manugang sa pamilya Ma. Kung ganon, si Luchen na lang ang pumunta. Ilang taon nang namumuhay sa luho si Luchen. Panahon na para may maibigay siya. Para sa pamilya Lu. Walang hiya ka. Kung hindi dahil kay Chen Chen ang nagligtas sa nanay mo noon at naglabas sa kanya mula sa sunog, wala ka ng ina ngayon. Kung siya ang papasok bilang manugang, hindi ba't napakawalang utang na loob naman noon? Pero si Fan Fan ang tunay niyong anak. Tama na. Huwag ka nang magsalita pa. Si Lu Fan mismo ang pumayag. Tayo. Maghanda na lang para sa kasal.
Ano ba talaga ang nangyari noon sa sunog? Sino ang nagligtas sa aking ina? Imbestigahan agad ang bagay na ito at alamin ang totoo. Gusto kong malaman agad ang katotohanan. Yaw, saan ka nagpunta? Narinig ko sa mga katulong na nandito ka raw. Naglakad-lakad lang ako sandali. Gabi na. Mauna na ako. Yaw, dito ka na maghapunan. Hindi na, salamat. Lufan, ikakasal ka na nga para sa Business Alliance. Tapos may lakas ka pang pag nasaan si Jiang Yao. Nakakagalit ka talaga. Oh, kuya, hindi ka na makapaghintay na pumunta sa kabisera bilang manugang. Nagsimula ka na ngang mag-impake. Sa tingin mo, may karapatan kang paalisin ako. Tingnan mo nga si nanay at tatay. Ipapadala ka na nila para sa arranged marriage. May gana ka pang magyabang sa harap ko. Sinasabi ko sa'yo, akin si Jiang Yao. Sa susunod na makita mo siya, lumayo ka. Hindi kita hinanap. Ikaw ang kusang lumapit. Ano nang balak mo? Nanay, tatay, nagwawala na naman si kuya. Tulungan niyo ako. Lucien, napakatagal mong tinamasa. Ang kayamanan at karangalang hindi naman sayo. Panahon na isauli mo ang lahat. Kalokohan. Ako lang ang tunay na panganay ng pamilya Lu. Huwag mong subukang agawin ang pagkakakilanlan ko. Ninakaw mo ang kapalaran na hindi sayo. Kaya darating ang parusa ng langit sayo. Ano ng mga pinagsasabi mong kababalaghan? Deserve mo yan. Ipapadala ka na nga ni nanay at tatay palayo. Anong nangyayari dito? Nanay, tatay. Pinagmumura ako ni kuya kanina. Sinasabi niyang inagaw ko raw ang pagkakakilanlan niya. Parurusahan ka ng langit. Chen, ang buhok mo. Anong nangyari sa buhok ko? Ano ba talaga ang nangyari? Bakit ang buhok ko biglang naging puti lahat? Bumangon ka, bilis. Dadalhin ka ni Papa sa ospital para magpatingin. Ipapagamot ka namin, gagaling ka. Dadalhin ka ni Mama sa pinakamagandang ospital, Chen. Magiging ayos din ang lahat. Mama, Papa, natatakot ako. Sobrang natatakot ako. Siya yon, si Kuya ang naglagay ng gamot sa akin. Siya lang ang lumapit sa akin kanina. Lufan, ano ang ginawa mo? Ilabas mo agad ang antidote. Fan, paano mo nagawa ito? Sa sarili mong kapatid pa, ilabas mo na ang antidote. Natitiis mo bang makita siyang nagdurusa ng ganyan? Kasalanan niya ang lahat ng ito. Ang langit na ang bahala sa parusa niya. Walang antidote. Lufan, masyado bang magaan ang buhay mo ngayon? Kaya naghahanap ka ng gulo para sa sarili mo. Kapag itinuloy mo ang sampal na yan. Sa tingin mo, ano nang mangyayari sa proyekto sa Jinhai? Chen, talagang kahina-hinala ang biglang pagputi ng buhok mo. Baka hindi ang kuya mo ang may gawa nito. Papa. Lucien, tingnan mo mabuti, ang ama na sinasabi mong pinakamahal ka, isa lang palang taong habol ay pakinabang. Huwag kang mag-alala, nagsisimula pa lang ang totoong palabas. Chen. Kung tutuusin sa oras, malapit nang magising si Jiang Noo. At malapit nang matuklasan ni Luyan, na si Lufan ang nagligtas sa kanya sa sunog, lalabas na ang buong katotohanan. Lufan, sa wakas, malilinis din ang pangalan mo. President Ma, Hindi ko ba sinabi, na bukod kay Lufan, hindi ako magpapakasal kaninuman. Huwag mo akong itulak kung kani-kaninong lalaki. pero President Ma, yung lalaking ipinapasurin niyo sa akin noon, siya si Lufan, ang panganay ng pamilyang Lu. Ano ang sabi mo? Siya nga, ang panganay ng pamilya Lu. Siya pala talaga iyon. Bilisan mo, gusto ko siyang makita agad. Sumang-ayon ka na ngayon din, sa kasalang alyansa sa pamilya Lu. Ano man ang hilingin ni Lufan, gawin mo ang lahat para suportahan siya. Opo, President Ma. Assistant Lee, halika. Magsaa ka muna. Hindi na po, napunta ako ngayon sa pamilya Lu para iparating ang mensahe ni President Ma. Sige, makikinig kami. Nabasa na ni President Ma ang profile ni Young Master Lu. Inaanyayahan si Young Master Lu na sumama sa akin ngayon din sa bahay ng Ma. Ano, nahihirapan ba si King Lu? Hindi pa naman formal ang kasunduan sa kasal. At gusto niyong mauna nang pumunta roon ang anak ko. Kung tutol si Emma Lu, ipagpaliban na natin ang kasalang ito. Sundin na lang natin ang sinabi ni President Ma. Ito ang ama ni Lufan. Para sa pera, wala siyang pakialam sa anuman. Kahit sariling anak, kaya niyang itakwil anumang oras.
Kung ganoon, settled na ang usapan. CJ. Sandali. Hindi pa ako pumapayat. Fan, alam kong nag-atubili ka. Pero nakita mo naman ang pamilya Ma. Nasabik na sabik sa kasalang ito. Sino ang nagsabing nag-atubili ako? Gustong-gusto ko ngang umalis agad. Isang segundo pa rito, nasusuka na ako. Anak, huwag kang magsalita ng padalos-dalos. Tama na ang salita. Ibigay mo muna ang ipinangako mong bride price. Hindi pa naman natutuloy ang kasal ng dalawang pamilya, hindi ba? Mukhang walang sapat na sinseridad si President Lu. Assistantly, bumalik ka at sabihin mo kay President Ma na napakakuripot ni President Lu, pati sa ibibigay na bride price para sa sarili niyang anak. Baka pati sa pakikipagpartner sa negosyo ay maging kuripot din siya. Ano bang sinasabi mo? Paanong magagawa ni na Mama at Papa na tipirin ang bride price para sa'yo? Hindi ito tungkol sa halaga, kundi sa bigat ng damdamin. Hindi pa lang nakakapaghanda si na Mama at Papa ng bride price. Nga, fan. Mauna ka na roon, susunod na lang ang bride price. Ihahatid din agad iyon pagkatapos. Hindi na kailangang mag-abala pa sina President Lu at Emrea Lu na maghanda pa. Ang naantalang paglipat ng mga shares noong nakaraan ay maaari na nating ituloy ngayon. Saan ka nakakita ng manugang napapasok sa pamilya ng babae na magdadala pa ng napakaraming shares? Mas malinaw pa sa akin kaysa kaninuman ang mga balak ninyo. Mukhang ayaw mo. Kung ayaw mo, hayaan na lang si Lucien ang pumunta. Tutal pareho naman silang anak ng pamilyang Lu. Sa tingin ko hindi rin tututol si President Ma. Lufan, huwag kang mangahas. Young Master Lu, huwag po kayong padalos-dalos. Lu, gaano man karaming shares ang hingi ni Young Master Lu, ibigay mo agad. Kung hindi kayo palalampasin ni President Ma, pati ang pamilyang Lu. CJ, ibibigay ko. Shares lang naman, di ba? Kapag napunta kay Lufan ang ganoon karaming shares. Kung gugustuhin niyang kumilos laban sa Lu Group, napakadali na lang para sa kanya. President Lu, hindi mo naman balak bawiin ang salita mo, hindi ba? Lu, kaunting shares lang naman ito, nag-aalinlangan ka pa. Gusto mo pa bang makipag-partner sa mag-group namin? Sinasabi ko na sayo, ang proyekto ng mag-group sa Jinghai, 3 araw na lang bago ang pirmahan. Kapag lumampas sa oras, wala nang usapan, may hindi lang pagkakaunawaan. Pipirma ako agad. Anak, tandaan mo ito. Siguraduhin mong matuloy ang kasunduan ng pamilya Ma ng Lu Group natin. Ang kapakanan ng Lu Group ay kapakanan mo rin, naiintindihan ko. Tara na. Fan. Pagdating mo sa bahay ng pamilya Ma, huwag mong kalimutang tawagan si Mama. Kung hindi ka masaya roon, susunduin ka ni Mama. Madam Lu, tama na ang pag-arte. Kung hindi ka pumayag, paano may sasaayos ni President Lu ang alyansa sa kasal sa pamilya Ma? Tara na, assistantly, dalhin mo ako sa President Man nyo. Sabihin mong may deal ako na gustong pag-usapan sa pamilya Ma. Panganay na Young Master. Assistantly, mauna ka na sa kotse at hintayin mo ako. May sasabihin lang ako kay Mama Lin. Opo, Young Master Lu, hihintayin ko po kayo sa kotse. Mama Lin, aalis na ako. Young Master, magkita tayo palagi ha. Mama Lin, umalis ka na sa pamilya Lu. Young Master, paano naman kayo? Sa card na ito, naroon ang dibidendo ko mula sa Lu Group. Sapat iyon para makabili ka ng bahay sa Shangjing. Huwag. Young Master, sumama na lang kayo sa akin. Mama Lin, makinig ka sa akin. Mauna ka munang pumunta sa Shangjing at bumili ng bahay. Hintayin mo ako. Ayusin ko muna ang lahat ng dapat kong tapusin sa pamilya Lu. Pagkatapos, susundan kita. Lahat ay susunod sa utos ng panganay na binata. President Ma, nandito na po ang tao. Lufan. Ikaw, hindi ikaw siya. Ano ang sinasabi mo? Hindi ako ang taong inaakalan nyo. Young Master Lu, ikaw at si President Ma ay magkaibigan noong bata pa sa ampunan. Magkahawig na magkahawig kayo. Lufan ang pangalan niya. Hindi ko akalain sa mundong ito, mayroon pang nagmamalasakit kay Lufan. Tama. Hindi ako siya. Pero ako rin siya. Ano ang sinabi mo? Ano ang sinabi mo? Ano ang ibig mong sabihin? Patay na si Lufan. Tama. Pinatay si Lufan ng pamilya Lu. Ako ang pumalit sa kanyang pagkakakilanlan, at maghihiganti ako sa pamilya Lu para sa kanya. Ang kapal ng mukha ng pamilya Lu. Papasakitan ko sila. At pagbabayarin silang lahat. Narito ang mga share ko sa Lu Group. Ipinaubaya ko na sa iyo ang lahat. Naniniwala ako sa kakayahan ni President Ma. Siguradong hindi niya palalampasin ang pamilya Lu. Assistantly.
Sabihan mo si Luhong na handa akong makipagtulungan sa kanya at maghanda siya. Bukod pa roon, palihim mong bilhin ng ilan sa kanilang kalat-kalat na shares. Huwag mong ipaalam sa kanila. Opo. Pamilyang Lu, tapos na ang magagandang araw ninyo. Assistantly, tumawag po kayo. Utos ito ni President Ma. May ipag-uutos po ba kayo? Ipinasabi ni President Ma na sa signing ceremony makalipas ang 3 araw. Siya mismo ang dadalo, kaya maghanda kayo ng mabuti. Napakagandang balita. Bilang pasasalamat kay President Ma sa pagbibigay niya sa amin ng pagkakataong ito, ngayong gabi, nasa Yunting Hotel ako. Nagpareserba ako ng isang mesa. Siguraduhin maimbitahan si President Ma. Kailangan niyang dumalo. Sige po, ipaparating ko kay President Ma. CJ. Isang signing ceremony lang naman ito. Ito, kailangan pa bang personal na dumalo si President Ma? Hay naku, babae ka lang. Ano ba ang alam mo? Ibig sabihin nito, pinahahalagahan ng pamilya Ma ang pamilya Lu natin. Hindi ko inasahan, si Lufan, may silbi pa pala siya. Narinig ko, hindi raw mabuting tao si President Ma. Kawawa naman ang kuya. Kung makakatulong siya sa pagpapalakas ng pamilya Lu, karangalan na niya yon. Mula ngayon, ang katayuan ng pamilya Lu, akyat pa sa mas mataas na antas. Ayaw mo pa ring magpagamot? Ayaw mo pa ring magpagamot? Ang katawan kong ito, matagal nang hindi kakayanin. Ang makita ang pagbagsak ng pamilya Lu, sapat na yon. Kakalaman ko lang na ang umupa ng mga guon para saktan si Lufan ay si Lu Chen. Alam ko na siya nga iyon. Paano mo siya balak turuan ng leksyon? Huwag magmadali. Hayaan muna natin siyang magyabang sandali. Hintayin natin ang gabing ito. Gagawin ko siyang mawala ng lahat. No. Alam mo ba? Yung bayaw na lagi mong binabanggit. Magpapakasal na siya sa iba. Pinakiusapan ko siyang huwag ituloy ang kasal, pero hindi siya nakinig sa akin. Sabihin mo nga, kung hindi kanya sinaktan noon. Hindi kaya siya mag-aasawa papasok sa pamilya Ma? Ako sana ang papakasalan niya. At ngayon sana tayo. Isang pamilya na tayo. Ginawa kanyang ganito. Pero nang marinig kong ikakasal na siya, sumasakit pa rin ang puso ko. Patawad kapatid, nagkulang ako sa'yo. Patawad talaga kapatid. No. Doktor. Hindi siya. Sa wakas, nagising ka na. Hindi siya. Ano nang ibig mong sabihin na hindi siya? Si Lu Chen ang nagtulak sa akin. Ano? Si Lu Chen pala. Lu Chen, ikaw pala ang nagpakalat ng chismis, na si Lufan ay anak sa labas, kaya siya naisantabi at pinagtabuyan. Paano mo nagawang maging ganito kasama? Sasabihin ko ito sa ate ko, para makita niya ang tunay mong mukha. No. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mong sabihin sa ate mo. Hindi. Sasabihin ko pa rin sa ate ko, hindi ka karapat-dapat maging bayaw ko. Si Lufan lang ang nararapat. Ikaw ang may kagagawa nito. Palaya ko ang matagal na nagkamali kay Lufan. Sinabi na niya sa akin noon, na wala siyang kinalaman sa lahat ng ito. Pero ako, pinili kong paniwalaan ang pamilya Lu. Ang mga walang hiya na iyon. Ngayon alam na natin ang totoo. Hindi pa huli ang lahat. Itong si Lu Chen. Sinira niya kami ni Lufan. At winasak ang mga buhay namin. Pananagutin ko siya. No. Magpahinga ka muna at magpalakas. Pagdating ng gabi, lahat ng bago at lumang galit, sisingilin natin sa pamilya Lu. Esan. President Lu, ang ipinag-utos ninyong investigasyon tungkol sa sunog, nalaman na po namin ang katotohanan. Paano ko ba sasabihin? Ito. Ako. Hindi ako maglakas loob na sabihin. Kayo na po ang tumingin. Ito. Si Lufan pala ang nagligtas kay nanay. Magaling. At si Lu Chen pa ang gustong umangkin ng kredito. Niloko niya tayong lahat at ang pamilya Lu, tinuring pa siyang may utang na loob kami sa kanya. Dahil sa kanya, patuloy kong nasaktan si Fan. Nagkamali ako. Nagkamali rin ang pamilya Lu. Talagang bulag kami sa katotohanan. Sigurado ka bang gusto mo akong iwi? Kung ganoon, dapat mong panagutan ang magiging kahinatnan nito.
President Lu, ang mga mata nyo. Ano na nangyari sa mga mata ko? Bakit biglang dumilim? Bakit wala akong makita? President Lu, parang bigla kayong nabulag. Ito pala ang kabayaran. Anong kabayaran? Nagkasala ako kay Fan. Assistant Liu, siguraduhin mong maingat na maitago ang ebidensya. Ngayong gabi, sa harap ng pamilya Lu at Ma, ilalantad ko ng harapan ang tunay na mukha ni Lu Chen. Opo, President Lu. Bakit hindi pa dumarating si President Ma? President Ma, sa wakas, dumating din kayo. Maupo po kayo, maupo. Kumusta? Kaya mo pa ba? Hindi mo na sana kailangang pumunta ngayon. Ayos lang. Gusto kong makita mismo ang pagbagsak ng pamilya Lu. Anong ipinagyayabang niya? Nakakapit lang naman siya sa pamilya Ma. Hindi pa nga siya kasal sa pamilya Ma. Pero umasta na agad. Yee! Sige na, tama na. President Wang, tayo ba'y mag-usap na tungkol sa ating kooperasyon? Pirmahan mo ang kontrata. Pirmahan mo na ito. President Lu, ano po ang sinasabi ninyo? Bakit hindi ko po maintindihan? Kailan po ako pumayag? Napipirma ng kontrata sa inyo. President Ma, napag-usapan natin ito noong nakaraang mga araw. Ano? Uurong ka na ba? Urong ako. Binabawi ko ang usapan. Ano naman ang magagawa mo sa akin? President Ma. Matanda na si President Lu. Baka mapikon mo pa siya at mapahamak. Ikaw na suwail na anak. Ikaw ba ang may pakana sa likod nito? At kung ako nga, ano naman? At kung hindi, ano ngayon? Ano man ang mangyari ang pamilya Lu ninyo? Malapit nang bumagsak. Ikaw na suwail na anak. Ginoong Lu, pinapayuhan kita. Magpakita ka ng respeto sa asawa ko. At isa pa, ikaw na ampon. Ang pag-utos mo sa mga goons na saktan ang asawa ko, hindi natin palalagpasin. Huwag kayong maniwala sa mga sinasabi niya. Ayaw lang niyang makipag-partner sa Lu Group namin. Lene. Maxine. Huwag mong isipin na ang mag-group ninyo ay pwedeng maghari-harian sa North City. Ang Lu Group namin, ang pinakamakapangyarihan sa Jiangcheng. Bukod pa riyan, kami at ang pamilyang Jiang ay may matatag na ugnayan kapag nagsanipuwersa ang dalawang pamilya namin at ay boycott ang mag-group ninyo. Gusto mo pang makapagtagal sa North City? Managinip ka na lang, Lene. Ang nananaginip ay ang pamilya Lu ninyo. Yaw-yaw. Mula sa araw na ito, ang pamilya Jiang namin at ang pamilya Lu ninyo ay wala ng anumang ugnayan. Hindi. Yaw-yaw. Ano ang sinasabi mo? Hindi mo pa ba naiintindihan? Mula ngayon, ang Jiang Group namin at ang Lu family ninyo ay wala ng anumang magiging kooperasyon. Sa halip, makikipagsanipwersa ako sa pamilya Ma para pabagsakin ang Lu family ninyo. Yaw-yaw, ano ang sinasabi mo? Hindi ka naman siguro. Nalinlang ng suwail na anak na yan, hindi ba? Jiang Yao, nakalimutan mo na ba na si Lu Fan ang nagtulak kay Jiang Nuo pababa ng hagdan? Si Jiang Nuo ngayon, dahil sa kanya, ay nakahiga pa sa kama ng ospital. Walang malay hanggang ngayon. Sino ang nagsabing si Lu Fan ang nagtulak sa akin? Sino ang nagsabing si Lu Fan ang nagtulak sa akin? Jiang Nuo, paano ka nagising? Lahat ng kasamaan na nagtatago sa dilim ay mabubunyag din sa liwanag. Ano? Nagulat ka bang makita akong gising? Hindi ba kanina, galit na galit ka kay Lu Fan para sa akin? Bakit ngayon tumahimik ka? Nakokonsensya ka na ba? O baka naman, natatakot ka na malaman ng lahat na ikaw talaga ang nagtulak sa akin pababa. Lu Chen, at hindi si Lu Fan. Hindi ako ang nagtulak sa'yo. Naglakas loob ka pang magsinungaling. Tumawag na ako sa pulis. Maghanda ka ng mabilanggo. Fan. Nakikiusap ako. Nakikiusap si Mama, iligtas mo ang kapatid mo. Bata pa ang kapatid mo, hindi niya kayang makulong. Kapag nakulong siya, masisira ang buong kinabukasan niya. Isipin mo na lang na minsan kanyang iniligtas. At iniligtas niya ang buhay ni Mama. Pakiusap, lumapit ka kay Jiang Nuo. At makiusap ka para sa kanya, maaari ba? Iniligtas niya ang buhay mo noon, sa harap ng isang sinungaling na po ng kasinungalingan. Iniisip mo pa rin ba na siya ang nagligtas sa'yo? Ano ang ibig mong sabihin? Si Chen ba talaga ang nagligtas sa'yo, inay? Hindi ba? Inay. Siyempre ako yon. Huwag kang magpaloko kay Lu Fan. Hindi niya matanggap na mas maayos ang kalagayan ko. Kaya ayaw niyang humingi ng tawad kay Jiang Nuo. Talagang hindi ka matauhan. Inay, nandito na ako. Inay, ayos lang, nandito ako. Aalis na tayo rito ngayon din.
Naalala ko na ang lahat. Hindi si Lucien ang nagligtas sa akin. Inay, nagkakamali ka. Ako ang nagligtas sa'yo. Inay, huwag ka nang maniwala kay Lucien. Ito ang tala ng sunog noong taon na iyon, at ang mga testimonya ng mga medical staff. Ang nagbuhat sa iyo palabas ng sunog ay si Fan Fan. Inay, ako. Hayop ka. Ano ang ginagawa mo? Luhong, tinulak mo ako dahil lang sa manlolokong yan. Napakarami na niyang ginawang kasamaan. Lumalabas na ngayon ang buong katotohanan. Bakit ipinagtatanggol mo pa rin siya? Tayo ang tunay mong pamilya. Baka naman. Sila talaga ang tunay na pamilya. Ngayong umabot na sa ganito, hindi ko na ito itatago sa'yo. Tama. Si Lucien ang tunay kong anak. Walang hiya ka. Nagawa mo pang itago sa akin na may iba ka palang babae sa labas at may anak ka pa sa labas. Tao ka pa ba? Kung ganoon, noong mga panahong iyon, ipinagpalit mo si Fan Fan sa suwail mong anak. Sinadya mo talaga iyon? Sinadya ko yon. Bakit? Ang mga anak mo, bakit sila ang magpapakasasa sa yaman at karangyaan ng pamilya natin? At ang una kong pag-ibig at ang naging bunga ng pagmamahalan namin, ay maaari lamang maging isang anak sa labas. Bunga ng pag-ibig. Anyway, noong isinama namin si Fan Fan pa uwi noon, palihim akong kumuha ng buhok ni Lucien at ipinagawa ko ito ng CT test kasama ng sayo. At ang resulta, wala kayong relasyon sa dugo. Paanong mangyayari yon? Paano magiging posible na hindi ako ang tunay na anak ni tatay? Tatay, huwag kang makinig sa mga kasinungalingan niya. Ako ang tunay mong anak. Kung hindi sa tingin mo, bakit kita tinrato ng ganoon kabuti? Ang dahilan ay talagang wala kayong ugnayang dugo. Ikaw na walang hiya, ako'y. Walang hiya ka. Ako. Ikaw si Lucien, nakatanggap kami ng ulat na ikaw ay pinaghihinala ang sangkot sa sinasadyang pagpatay. Sumama ka sa amin para sa investigasyon. Wala akong ginawa. Hindi ako pumatay ng kahit sino. Hindi ko ginawa iyon. Fan Fan. Fan Fan, lumalabas na ang buong katotohanan ngayon. Umuwi ka na kasama ang ate mo. Sige na, ha? Ano ba ang tinatawag ninyong pamilya? Ikaw, hindi ikaw si Fan Fan. Binabati kita. Sa wakas, natauhan ka rin. Tama. Ang tunay na Lufan, noong ipinaghandan niyo si Lucien ng selebrasyon para sa pagpasok niya sa mas mataas na paaralan, ay inilibing niyang buhay hanggang sa mamatay. Bago siya tuluyang malagutan ng hininga, umaasa pa rin siyang ang kanyang pamilya ay darating para iligtas siya. Ngunit hanggang sa huling hininga niya, ni isa sa inyo ay hindi nagpakita. Fan Fan. Nasaan siya? Sabihin mo sa akin, pakiusap. Nagmamakaawa ako sa'yo. Sabihin mo lang sa akin, kahit ano pang kapalit, kahit ano, ayos lang. Kung hihingi ka ng pabor, dapat marunong kang magpakumbaba. Nagmamakaawa ako sa'yo. Eight. Fan Fan. Ikaw ba yan? Fan Fan. Ate, patawad. Ako ang nagkulang sa'yo. Fan Fan. Patawarin mo si Mama, pakiusap. Ako ang laging naniwala kay Lucien at patuloy kang nasaktan. Fan, nagkamali si Papa. Hindi ko dapat kinampihan si Lucien. At lagi pa kitang pinigilan at inapi. Mapapatawad mo ba si Papa? Nakikita mo ba, Lufan? Iniisip nila na basta gamitin lang nila ang murang paghingi ng tawad. Mapapatawad mo na sila. Hindi sapat. Anong silbi ng paghingi ng tawad? Maibabalik ba ako ng paghingi nila ng tawad sa buhay? Fan Fan. Fan Fan, bakit puno ng kulubot ang mukha mo? Punasan ka ni Mama. Anong nangyayari sa'yo? Akala nyo ba na kapag itinulak nyo ang lahat kay Lucien, ay magiging maayos na ang lahat? Hindi nyo alam na ang mismo, pagpapalayaw at pagkonsinti nyo, ang naging sandatang ginamit laban sa akin. Kayo ang pumatay sa akin. Fan Fan. Hindi totoo yan. Fan Fan, si Mama ang may kasalanan sa'yo. Pagsisisi. Huli na ang lahat. Dumating na ang karma nyo. Sinsin, tulungan mo akong gawin ang huling bagay para makapagpahinga na ako ng payapa. Ipinapahayag ko na ang Lu Group ay nabili na ng Mag-Group. Mula ngayon sa Bicheng, wala ng Lu Group. President Ma, hindi mo pwedeng gawin ito. Maraming salamat. Tuparin mo ang huli kong hiling.
Fan. Fan, patawad. Nahuli ako. Panganay na Ginoo, ito ang paborito mong biskwit. Napakabata mo pa. Paanong nagawa ni Lucien na saktan ka ng ganito? Narinig ko na hinatulan ng kamatayan si Lucien. Ang hayop na iyon, kahit barilin pa siya ng 100 beses, kulang pa rin. Boss Ma, ang mga taga-pamilya Lu at Jiang, nag-iinay sa labas at gustong pumasok para magbigay galang kay Young Master Lu Fan. Palayasin mo sila. Para hindi nila madungisan ang landas ng muling pagsilang ni Lu Fan. Opo. Fan, sana sa susunod mong buhay ay maging payapa ka at masaya. Nandyan ka ba? Salamat sa lahat ng ginawa mo para kay Lu Fan. Sa lahat ng bagay